Si Yang Song-yi ay tahimik na nakatingin sa kanyang mga kaklase na naglalaro nang lumapit si Yoon Hee-won at magpakita ng kabaitan sa pakikipag-usap kay Song-yi. Alam niyang gusto ni Song-yi si Kim Hyun-sung kaya sinabi niyang tutulungan niya itong maging kaibigan niya nang tawagin ng guro ang buong klase para maglaro. Tumakbo si Song-yi sa harap ni Hyun-sung. Hinawakan pa niya ang kamay nito sa harap ng kanyang mga kaklase. Biglang lumapit si Hee-won at iniabot ang kamay. Kung hindi niya gusto, tanggihan lang. Sa huli, binitawan ni Hyun-sung ang kamay ni Song-yi at hinawakan ang kay Hee-won. Magkahawak kamay na naglakad sila patungo sa mesa. Galit na galit si Song-yi kaya binato niya ng tsinelas si Hee-won. Nagpumilit din siyang makipag-away kay Hee-won. Pagkaraan ng ilang panahon, lumaki na ang batang Yang Song-yi. Ngunit palaging inuulit ni Yoon Hee-won ang kanilang nakaraan para tuksuhin siya. Nangako pa siyang ipakikilala si Song-yi sa isang mabuting lalaki. Kahit hindi siya naniniwalang magiging mabuti si Hee-won sa kanya, nagtiwala pa rin si Song-yi. Sa isang festival, inayos ni Hee-won na magsuot si Song-yi ng kasuotang clone. Galit siyang umalis at nagpakita ng galit kay Hee-won. Ang lahat ay nag-isip na masama si Song-yi. Magiliw na sinabi ni Hee-won na siya ay isang napakabait na tao. Sa labas ng festival ay napakasigla. Si Song-yi na nakasuot ng clone ay naglakad-lakad at nagpa-picture kasama ang lahat. Noong lumabas si Kim Hyun-sung at Yang Samyeol, may dalawang batang lalaki na lumapit at nagsabing parang babae ang clone doon. Kaya sinabi ni Samyeol sa dalawang bata na tingnan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit ang dalawang batang lalaki at hinawakan ang dibdib ni Yang Song-yi. Nagalit siya at sinuntok ang ulo nila bago tumakas. Hinabol siya ni Samyeol at hinawakan ang kanyang kamay para hilahin siya. Ngunit sinipa siya ni Song-yi kaya siya ay natumba at nagpatuloy sa pagtakbo. Hinabol din siya ni Samyeol ng mabilis. Biglang lumitaw si Hyun-sung at inihulog siya. Pagkatapos, tumayo ang dalawa sa labas at hinintay siyang lumabas. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Song-yi at sinermonan si Samyeol na ikinagalit ni Hyun-sung kaya sinermonan niya rin si Song-yi. Ngunit hindi siya pumayag na magpatalo kaya nakipagtalo siya kay Kim Hyun-sung ng harapan. Galit si Hyun-sung at sasaktan na sana siya nang tumawag si Yoon Hee-won. Umalis si Yang Song-yi dahil naiinis habang si Hee-won ay magiliw na humingi ng paumanhin sa dalawa at tumakbo para sundan si Song-yi. Habang nagtatalo ang dalawa ay masayang tumakbo si Hyun-sung papunta sa kanila. Tinanong niya si Hee-won kung naaalala pa siya. Sinabi niyang palagi niya itong iniisip. Bakit mo ako naaalala? Dahil gusto kita simula pa noong bata pa ako. Pagkatapos, hinatid niya ito pa uwi. Napakagandang makita kang muli pagkatapos ng mahabang panahon. At pagkatapos ay nanatili siyang nakatingin habang papasok ito sa bahay. Tumayo si Song-yi sa bintana at tiningnan si Hyun-sung. Naalala niya noong tinanggal ni Hyun-sung ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Hee-won. Biglang pumasok si Yoon Hee-won kaya dali-daling tumalon si Yang Song-yi sa kama. Tinanong niya kung naaalala niya kung sino iyon, ngunit nagkunwari si Song-yi na hindi niya naaalala. Sabi niya, tila nagkaproblema ang pamilya niya kaya huminto siya sa pag-aaral at nagsimulang magsikap na kumita. Samantala, bumalik si Kim Hyun-sung sa kanyang kwarto at inisip si Hee-won. Kinabukasan sa kantin, aksidenteng kinuha ni Song-yi ang parehong tray ng pagkain kay Hyun-sung. Kaya di nag-away na naman silang dalawa para sa tray. Sinabi ni Hyun-sung na pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Tingnan mo si Hee-won at matuto ka. Ang mga salita ni Hyun-sung ay lalong nagpainis sa kanya. Agad na sinipa ni Song-yi ang paa ni Hyun-sung dahilan para matumba siya at sumigaw. Habang masaya siyang tumawa at umalis, pumunta siya sa mesa at masarap na kumain. Ilang sandali pa, dumating si Kim Hyun-sung at sinabi kay Yang Song-yi kung bakit napakapangit ng kanyang pagkain at hiniling pa niyang kumain ito ng marami. Kumain siya kasama si Yang Samyeol, ngunit inis pa rin kay Song-yi. Tinanong ni Samyeol kung ano ang pangalan niya. Nang malaman ang pangalan niya, dinala niya ang kanyang tray ng pagkain para makasabay sa kanya. Ipinakilala pa niya ang kanyang pangalan at nakipagkamay kay Song-yi. Pagkatapos, nakita ni Song-yi si Yoon Hee-won at sinabi sa kanya, kahit hindi masaya, nagkunwari pa ring masaya si Hee-won at binati si Song-yi dahil sa wakas may nagkagusto na sa kanya. Ngunit sinabi niyang nag-aalala siya para kay Song-yi dahil hindi mukhang mabait si Samyeol. Ang mga salita ni Hee-won ay nagpaisip ng malalim kay Song-yi. Nalulungkot siya nang husto nang nilabas ni Kim Hyun-sung ang basura para itapon. Tinawag niya ito para magtanong ng ilang bagay. Ngunit tiningnan lang siya ni Hyun-sung at pumasok sa loob. Galit na sumunod si Yang Song-yi at mahinang sinaktan ang balikat nito, ngunit nakita niyang napaluhod ito. Pagkatapos noon, si Hyun-sung ay nasa ospital. Sa labas nagbayad si Song-yi ng bayarin sa ospital nang makita niya itong lumabas. Akala ko mahina lang ang paghampas ko sa iyo, ngunit hindi ko inakalang ganoon pala kalakas. Pagkatapos ay iminungkahi niyang hatiin nila ang bayarin sa ospital. Hindi pumayag si Hyun-sung kaya inis na umalis si Song-yi. Pagkatapos ay binilhan pa niya ito ng pagkain. Ano pala ang balak mong itanong sa akin kanina? Matalik ba kayong magkaibigan ni Yang Samyeol? Paano ba siya karaniwang makitungo sa mga babae? 3 taon na kaming magkakilala. Ngunit sinabi ba niyang gusto ka niya? Bakit mo nalaman? Gayunpaman, sa tingin ko, sinabi lang niya iyon nang makita ang pagkadismaya ni Yang Song-yi. Sinabi ni Kim Hyun-sung na, kaya pala, kahapon nakita ko siyang mukhang kakaiba. Doon, si Yang Samyeol ay maihawak na bulaklak at naghihintay kay Yoon Hee-won na lumabas. Nagkunwari siyang naglalakad papalapit nang tawagin siya nito at sabihing wala si Song-yi sa silid. Kaya ibinigay
Ibinigay niya ang bulaklak sa kanya at hiniling na ibigay ito kay Songyi. Pagbalik niya sa kwarto, sinabi niya kay Hyunsung na bukas ay magkakape kami ni Songyi. Huwag mong isipin na biro lang ito at galit niyang sinermonan si Samyeol. Pinayuhan niya si Samyeol na maging tapat kay Songyi. Huwag niyang gawing biro ang kanyang damdamin para sa kanya. Samantala, si Songyi ang unang beses na nakatanggap ng bulaklak mula sa isang lalaki. Sobrang tuwang-tuwa siya at kinuha pa ang business card para basahin. Inisip ni Yoon Hee-won na walang alam si Yang Songyi tungkol sa mga lalaki. Isang simpleng baukwet lang ng bulaklak ang nakuha na ang puso niya. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Songyi ang sinabi ni Hee-won, kaya inis na umakyat si Hee-won sa kama para humiga. Kinabukasan, uminom ng beer ang apat. Tinanong ni Hee-won si Yang Samyeol kung talagang gusto niya si Songyi. Sinabi niyang naakit siya sa personalidad nito. Nahiya si Songyi nang marinig ito, kaya napahiya si Samyeol at kumuha ng beer para inumin. Hinarangan agad ni Songyi, ngunit hindi niya sinasadyang natapon ang beer sa kanya. Dali-daling kumuha si Hee-won ng tissue para punasan si Samyeol. Si Songyi ay tumitig lang kay Hee-won, kaya nagmamadali siyang lumabas. Nagpapanggap lang na mabait at pagkatapos ay nakipag-inuman din kay Yang Samyeol. Pagkatapos ay pumasok si Yang Songyi sa banyo. Sinabi niya kay Yoon Hee-won na huwag magpanggap na mabait sa harap ni Samyeol dahil hindi ito magiging epektibo. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, magdurusa ang apat sa atin dahil alam kong gusto ka ng lahat sa mundong ito. Ngunit ngayon mayroong isang taong gusto ako. Sobrang nasasabik ako tungkol dito. Sa kabilang banda, tinanong ni Kim Hyun-sung si Samyeol kung nakita na niya ang kanyang kahihinatnan para akong nababaliw ngayon. Nang lumabas ang dalawa mula sa banyo, lumabas si Hee-won na masayang tumatawa. Kinabukasan, ginising niya si Songyi at binigyan siya ng gatas para inumin. Sinabi pa niyang mayroon akong magandang ideya para tulungan kang gawing nobyo si Yang Samyeol. Nagtataka si Yang Songyi kung ano iyon nang nagmamadaling umalis si Yoon Hee-won para magtrabaho. Nang lumabas si Songyi na nakasuot ng damit clone, nakita niya si Kim Hyun-sung, pinayuhan siya nitong huwag makipag-date kay Samyeol. Dahil hindi naman talaga siya mabuting lalaki, bakit ka nagsasalita ng masama tungkol kay Samyeol? At pagkatapos ay tumawa at nagtanong, nagsiselos ka ba sa kanya? Tiningnan siya ni Hyun-sung at nagtaka, ito ba ang una mong pag-ibig? Minsan lang dumarating ang unang pag-ibig sa buhay. Kaya, hindi ako komportable na nagsasalita ka ng masama tungkol kay Samyeol sa harap ko. Ako ang dumaan na sa maraming relasyon. Alam kong ang pagdidate ay hindi malaking issue. Halimbawa, manood ng pelikula na magkasama habang kumakain ng popcorn o magbisikleta ng magkasama at pagkatapos ay mapapagod ka sa lahat ng iyon. Ngunit gusto ko talagang subukan ang humalik ng isang beses dahil curious ako kung ano ang pakiramdam. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng babae ka para masabi mo iyan. Kapag naglakas loob kang sabihin iyon kay Yang Samyeol, ipapakita ko sa iyo. Sa sandaling ito, si Samyeol ay nasa kanyang silid nang tumawag si Yoon Hee-won. Doon pinasuot niya ng seal hat si Yang Songyi. Kahit nagtataka siya kung bakit kailangan gawin ang ganoong kabataang bagay, ang mga coach sa SEAL team ay gusto iyon kapag nagpapahayag ng pag-ibig. Bakit hindi lang tumawa para sa lahat? Ngunit sa pag-iisip, sino ba ako? Subukan ko na lang. Pagkatapos, pumunta si Yoon Hee-won para makipagkita kay Yang Samyeol. Nag-usap sila tungkol sa gagawin ni Yang Songyi para magtapat ng pag-ibig sa kanya. Sa tingin ko, mahihiya ka sa ginawa niya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Samyeol, kaya pumasok siya para sagutin. Kaya, lumabas si Hee-won at tinawag si Songyi para magtago sa loob. Nang lumabas si Samyeol, si Songyi ay may hawak ng rosas sa kanyang bibig. Akala niya lalabas na siya para magtapat nang marinig niya si Samyeol na nagsasabing gusto niya si Hee-won at hindi si Songyi. Biglang may tumunog na cellphone sa loob. Tinawag ni Samyeol at lumabas si Songyi. Nagkunwari si Hee-won na humingi ng paumanhin. Sinabi ni Songyi na hindi niya talaga alam. Umalis si Songyi nang walang sinasabi at tumakas. Sa sandaling ito, umasok si Kim Hyun-sung at nakita si Songyi na dumaan. Nalulungkot niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag mo na akong pahiyain pa at umalis na siya. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto at tinanong si Yang Samyeol kung ano ang nangyari. Inamin ko na gusto ko si Yoon Hee-won, ngunit hindi ko inasahan na narinig lahat ni Yang Songyi. Galit na sinuntok siya ni Kim Hyun-sung kaya siya natumba. Ngunit sinigawan ni Samyeol si Hyun-sung dahil inisip niyang wala siyang ginawang masama. Samantala, si Songyi ay mag-isang nakaupo at umiiyak ng malakas. Kinabukasan, tumakbo si Hyun-sung at nakita niya ang rosas na inilagay ni Songyi sa mesa. Samantala si Songyi ay bumalik sa kanyang kwarto, nakahiga at natutulog. Nagkunwari si Hee-won na nagmamalasakit at kinumutan siya. Si Songyi ay galit pa rin kaya palihim niyang binato ng bola ang ulo ni Samyeol para maghiganti. Pagkatapos ay pumunta siya at tumingin ng masama kay Hee-won habang nagtatrabaho ito. Nang gabing iyon, palihim siyang pumasok at nakita ang dalawang lalaki na nagkakamayan. Nang umalis sila, kinuha niya ang kanyang kagamitan at sinimulang sindihan ang flashlight sa loob. Hindi niya inasahan na makarinig ng mga tinig sa labas. Nag-alala si Yang Songyi, kaya tumakbo siya at nagtago sa isang sulok. Nang makarinig ng ingay, lumapit si Kang Seung-joon para tingnan. Sa kabutihang palad, may pusa na tumalon kaya hindi niya nakita si Songyi. Nang umakyat siya sa loob, tumakbo si Songyi palayo. Nakita lang niya ang flashlight na naiwan niya, habang si Songyi ay nagpapagalagala pa uwi. Nakita niya ang tren na paparating. Sa loob, tumingin si Seung-joon
at nakita si Song Yi na nakatayo sa labas at nakatingin. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nag-short circuit ang kuryente sa tren at nagsimula itong sumiklab ng marahas. Nagpumilit si Kang Seung-joon na patayin ang apoy, ngunit hindi niya, kaya tinawag niya ang iba para magligtas at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Tumakbo si Yang Song Yi at sumigaw, "May tao ba sa loob?" Nang makita si Seung-joon, nag-alala siya at binuksan ang pinto para mailabas siya. Ngunit hindi siya nagising kahit ilang beses siyang tawagin. Nagsimulang mag-alala si Song Yi at sinuri ang pulso niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan siya ng artificial respiration. Biglang nagising si Seung-joon kaya nagulat siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang fire truck, kaya dali-daling iniwan ni Song Yi at tumakbo palayo. Nagmulat siya ng mata at tiningnan ang anino niya na tumatakbo papalayo at pagkatapos ay nawala ng malay. Kinabukasan, si Kim Hyun-sung ay nag-jogging nang makita niya si Song Yi. Lumapit siya at umupo sa tabi niya at nagtanong kung bakit siya nakaupo doon. "Hindi ako nakapasok sa dormitoryo kahapon kaya hindi pa ako natutulog." Pinayuhan niya itong sa pagkakataong ito ay matuto na siya. Ikinainis ni Yang Song Yi kaya umalis siya. Lumingon pa siya at sinabihan itong hayaan siyang mag-isa. Sumigaw si Kim Hyun-sung pagkatapos niya at sinabing huwag kang mag-alala dahil napaka-cute mo. Kalahati ng mundo ay lalaki kaya makakahanap ka ng mas mabuting tao kaysa kay Yang Samyeol. Sa sandaling ito, nagbubulungan ang lahat tungkol sa insidente kahapon. Galit na pumasok ang direktor at nagtanong kung balak ba nilang gumawa ng fire show. Ano ang mangyayari kapag sumabog iyon? Yumuko si Yoon Hee-won at humingi ng tawad sa direktor. Sinabi niyang walang mali sa pagpapatakbo ng makina. Nang makita ang pag-iyak ni Hee-won, nilapitan siya ng direktor para aliwin at sinabing hindi niya iyon kasalanan. Nang tanungin ng direktor ang tungkol sa driver kagabi, nalaman niyang si Kang Seung-joon pala iyon, ang anak ng chairman, kaya dali-daling umalis ang lalaki. Dito, nagising na si Seung-joon. Sa sandaling ito, ipinakita ng direktor sa lahat ng empleyado ang larawan ng damit ng taong nagligtas kay Seung-joon. Kinuha ito ni Yoon Hee-won at pinaghihinalaang kay Yang Song Yi iyon, kaya pumunta siya sa ospital para makipagkita kay Seung-joon, habang si Song Yi ay umiinom ng beer kasama sina Yang Samyeol at Kim Hyun-sung. Yumuko siya at humingi ng tawad kay Song Yi dahil sa maling pagkakaintindi nito sa damdamin niya. Hindi siya nagsalita at nakipag-inuman din sa kanya. Sa kabilang banda, inako ni Hee-won ang kasalanan at humingi ng tawad. At gusto niyang magkaroon ng pagkakataong humingi ng paumanhin sa kanya. "Hindi mo na kailangan gawin iyan. Ngayon hinahanap ko ang babaeng nagligtas sa akin. Dahil kung wala siya, wala ako dito ngayon." Kaya, gustong makita ni Yoon Hee-won ang damit, hiniling ni Kang Seung-joon sa kanyang ate na kunin ito para makita niya. Nang makita ni Hee-won ang damit, nakilala niya agad na kay Yang Song Yi iyon, ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Sa oras na iyon, si Song Yi ay lasing na at umuwi sa dormitoryo, kasama sina Yang Samyeol at Kim Hyun-sung. Nakita niya ang kanyang damit na nakapost sa dingding, sinabi niya sa dalawa na ito ang kanyang damit. "Nagligtas ako ng isang tao kahapon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dalawa, at sinabi pa na ang lalaki kahapon ay ang anak ng chairman." Nagulat si Song Yi nang marinig niya iyon, habang si Hee-won ay patuloy na bumubulong na hindi iyon kay Song Yi. Bigla siyang tumakbo at niyakap si Hee-won. Sinabi pa niya sa kanya na nagligtas siya ng isang lalaki kahapon. At siya ang anak ng chairman. "Narinig ko na gusto niya akong makita para pasalamatan." Si Yang Song Yi ay nangangarap na babayaran siya ng isang bahay. "Ikaw ba talaga ang nagligtas sa kanya? Nag-iimbento ba ako? Nagtatrabaho ka sa planning office, kaya tiyak na alam mong hinahanap niya ako. Kaya bukas, pumunta ka sa opisina." Kinabukasan sinabi ni Song Yi, sa lahat na niligtas niya ang anak ng chairman, ngunit walang naniwala. Kaya pumunta siya para makita ang direktor at ikinuwento ang nangyari. Si Yoon Hee-won na nakaupo sa labas ay galit na binali ang panulat sa kamay niya. Nang umalis si Song Yi, tatawag sana ang direktor kay Kang Seung-joon, ngunit pinigilan siya ni Hee-won. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Song Yi at sinabing hindi sila naniniwala sa mga sinabi niya at inisip na nanloloko siya. Kung hindi sila naniniwala na akin ang damit na iyon, may taong magpapatunay, kaya hinawakan niya ang kamay ni Yoon Hee-won para makita sina Kim Hyun-sung at Yang Samyeol. Ngunit walang sinuman ang nakaalala kung ano ang suot niya noong araw na iyon, kaya umalis si Yang Song Yi. Dahil sa galit, tumakbo din ang lahat at sumunod. Inisip ni Hyun-sung na baka hindi nagsisinungaling si Song Yi. Ngunit nang lumingon siya, si Hee-won ay tila nag-aalangan at umalis. Sa labas nakita ni Song Yi ang nagbenta ng damit at nagtanong. Ngunit paano niya matatandaan ang mukha ng bawat mamimili? Sa kabilang banda, dinala ni Hee-won ang direktor upang makita ang mga empleyado sa grupo ni Song Yi. Lahat ay nagkumpirma na nagsisinungaling siya, samantala si Song Yi ay malungkot na nakaupo mag-isa. Naalala niya ang sinabi ni Hee-won na walang naniniwala na nakapagligtas siya ng tao. At nang panahong iyon, nakatanggap si Yoon Hee-won ng balita na darating si Kang Seung-joon para magtrabaho doon bukas, kaya siya ay nag-alala. Kaya, nakita ni Hee-won si Yang Song Yi at hiniling na mag-leave siya bukas. Ikinagalit iyon ni Song Yi at umalis siya. Kinabukasan ay nagmaneho si Seung-joon papunta doon. Pumasok siya sa opisina at nakipagkamay para makilala ang mga tao doon. Tinanong din niya ang direktor tungkol sa pagtulong sa paghahanap sa taong nagligtas sa kanya. Ngunit humingi ng tawad ang lalaki dahil nabigo siya. Kaya, iminungkahi niyang tingnan ang larawan ng lahat ng babaeng empleyado. Si Hee-won ay umupo at nag-alala. Sa kabilang banda, si Song Yi ay pumunta sa dressing room, ngunit tiningnan siya ng lahat at nagbulungan. Nang umalis ang lahat at naiwan si Song Yi na nag-iisa at malungkot. Sa sandaling ito, nakita ni Yoon Hee-won si Yang Song Yi at sinabing
ipakikilala niya ito sa isang kindergarten para magtrabaho, ang lugar na pinamamahalaan ng nanay ko. Malungkot siyang nagtanong kung kailan siya aalis. Masayang sinabi ni Hiwon na ngayon na sa pinakamahaba ay bukas. Dito, tinitingnan ni Kang Seung-joon ang mga larawan ng empleyado nang dalhin ni Hiwon ang kape. Nagtanong siya kung hindi pa niya nakikita ang taong iyon. Sa tingin ko, baka hindi siya full-time na empleyado ng amusement park, kaya walang larawan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Samantala, tahimik na hinila ni Song-yi ang kanyang maleta at umalis sa amusement park. Lumabas si Kim Hyun-sung para magtapon ng basura at nakita siya, ngunit hindi niya inakalang siya iyon. Tumayo si Song-yi, tiningnan ang lugar na ito sa huling pagkakataon at tahimik na umalis. Kinabalikan din ni Seung-joon ang lugar ng aksidente, subalit naglakad sila sa magkahiwalay na direksyon gamit ang payo. Nakita niya itong lumabas ng pinto, ngunit hindi niya nakilala. Si Song-yi ay nakaupo sa bus, nakatingin sa malakas na ulan at labis na nalulungkot. Sa pagkakataong ito, dumating si Hyun-sung sa silid upang hanapin si Song-yi, ngunit nalaman niyang umalis na ito. Lumabas siya, tumingin sa nagpe-perform na clone sa itaas at nakaramdam ng lungkot. Pagkatapos, nagtrabaho si Song-yi sa isang kindergarten. Samantala, nagtatrabaho si Seung-joon sa opisina kasama si Hiwon. Habang wala siya, sinagot niya ang telepono. Ibinigay niya ang telepono kay Seung-joon at sinabi na ang kanyang pamangkin ay papunta doon para sa isang field trip. Sinabi niya na ang kanyang pamangkin ay nag-aaral sa kindergarten. At gusto rin niya ng ganoong anak na lalaki kapag ikinasal siya. Sinabi ni Hiwon na mahilig siya sa mga bata at gusto niyang imbitahan sina Seung-joon at ang kanyang pamangkin na maghapunan. Nang mga oras na iyon, dumating si Hyun-sung sa eskwelahan upang makita si Song-yi. Tinulungan pa niya itong magsampay ng damit kaya nahiya si Song-yi. Umiti siya, kaya naglaro silang dalawa sa bakuran ng paaralan. Samantala, nakipagkita si Seung-joon sa kanyang pamangkin. Pinanood niya itong pumila papasok sa palaruan. Bigla siyang nakakita ng isang babae na nagtalumpati sa paaralan at nakita na rin niya ito. At ang babaeng nagligtas sa kanya sa palaruan. Agad siyang nagmaneho paalis. Sa pagkakataong ito, kasama ni Song-yi si Hyun-sung. Tinanong niya kung bakit siya umalis sa palaruan. Ginawa ko yan dahil nahihiya ako, pero hindi ko rin alam kung bakit ako kinamumuhian ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na huminto na ito at mag-isa na siyang uwi. Ngunit pagdating nila, dumating si Seung-joon at tinanong kung siya si Song-yi. Sakto namang dumating si Hyun-sung at nakita sila. Tinanong niya kung hindi siya nito nakilala. Ako ang lalaking nasa sasakyang iyon, matagal kitang hinanap at hindi kita nakita. Naiinis si Song-yi kay Seung-joon dahil sa tingin niya ay dahil sa kanya kaya siya nagkaganito. Umalis si Hyun-sung habang iniisip ang lalaking nakita niya kasama ni Song-yi. Noon, galit na ikinuwento ni Song-yi kay Seung-joon ang lahat at tumawa lang ito ng malakas. Masama talaga ang mga taong iyon. Song-yi, huwag kang mag-alala, pagsasabihan ko silang lahat para sa iyo. Dito, matagal lang naghihintay si Hiwon, ngunit hindi pa rin dumarating si Seung-joon. Tumawag siya ngunit hindi siya makontak, kaya di nag-iwan siya ng voicemail sa kanya. Umagahan, nakipagkita si Seung-joon sa direktor at nagtanong at inamin ng direktor ang kanyang pagkakamali dahil hindi siya naniwala kay Song-yi. Kaya hiniling niya sa direktor bilang anak ng presidente na rebyuhin ang departamento ng Human Resources. Sa pagkakataong ito, dumating si Hiwon sa opisina at nakita niyang nakatingin ang lahat kina Seung-joon at sa direktor habang nag-uusap. Sa labas, bumalik na si Song-yi sa palaruan. Pumasok siya sa silid ng pag-ensayo sa umaga kasama ang lahat. Nagtataka ang team leader kung bakit siya naroon dahil nag-resign na siya. Ngunit hindi niya ito pinansin, kaya hinila siya palabas ng silid. Nakita ito ng direktor at nagmamadaling lumapit, nag-aalala para kay Song-yi. Pinagalitan pa niya ang mga ito pagkatapos ay humingi ng tawad kay Song-yi dahil hindi siya naniwala dito. Nahiya ang lahat sa kanya. Nang mga oras na iyon, nagdala si Seung-joon ng kape at inalok si Hiwon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya dumating kahapon. Tinawag niya si Seung-joon at tinanong kung hindi siya nito naiintindihan. Dahil sinabi iyon ni Song-yi, ngunit hindi ako naniwala. Magkakilala na kami ng mahigit 10 taon, kaya lubos ko siyang naiintindihan. Natatakot akong magkaroon ka ng maraming pressure kapag naging mag-on kayo. Salamat sa iyong pag-aalala. Gayunpaman, kung kaibigan ka niya, dapat ay siya muna ang inaalala mo, hindi ba? At sa katunayan, si Hiwon at ako ay hindi nagkaroon ng mas malapit na relasyon kaysa sa pagkakaibigan. Tulad ng sinasabi ng mga tao, si Song-yi ay kakaiba, ngunit sa tingin ko siya ay napakalinis at tapat. Sa pagkakataong ito, narinig ni Hyun-sung ang balita na bumalik na si Song-yi. Dali-dali siyang tumakbo upang hanapin ito. Nakita niya ang isang clone na gawa ni Song-yi at tinawag niya ito. Sakto namang dumating din si Seung-joon at tinawag siya. Kaya lumapit siya kay Seung-joon at yumuko. Naiinis na nakatingin si Hyun-sung. Nang umalis si Seung-joon, tumakbo siya palapit kay Hyun-sung at sinabing siya ang iniligtas niya. Ang gwapo niya, hindi ba? Hindi maganda na makakita ng mga lalaking may ganoong mukha. Sinabi niya na makikipag-dinner siya sa anak ng presidente at marahil ay babayaran nito ang kanyang pagliligtas sa isang bahay. Naiinis na umalis si Hyun-sung. Masaya namang nagtrabaho si Song-yi. Pagkatapos ng oras, masaya siyang pumasok sa harap ng lahat kahit pa naiinis sila sa kanya. Sinabi niya sa manager na gusto niyang magpalit ng chef. Biglang pumasok si Ji-young at
sinabing naghihintay si Seung Joon sa labas. Lalo pang nagmataas si Song Yi at sinabi kay Ji Young na simula ngayon ay huwag na siyang puputol sa pagsasalita niya. Pagkatapos ay lumabas siya at nakita si Seung Joon na naghihintay. Magalang pa nitong binuksan ang pinto ng kotse para makasakay si Song Yi. Galit na galit ang lahat na nakatingin mula sa malayo. Pagkaalis nila, dumating si Hee-won at nagtanong sa dalawa ng ilang bagay. Dinala naman ni Seung Joon si Song Yi sa isang maliit na kainan. Nagtataka siyang nagtanong sa sarili, anak ng may-ari ng kumpanya pero ganito. Sa loob, umorder siya ng 2 plato ng kanin na may nilagang beans. Narinig ko na marami kang pera. Hindi, yun ang tatay ko at ako ay mahirap. Kung gayon, ano ang gusto mong ipambayad sa pagliligtas ko sa iyo? Alam kong hindi ka ganoong tao. Sa totoo lang, kung magpapahayag ka ng pasasalamat, tatanggapin ko. Hindi ko maipapahayag ang pasasalamat ko sa iyo sa pamamagitan ng pera. Napangiti na lang ng pilit si Song Yi dahil sa pagkadismaya. Nang makita niyang mukhang hindi masaya si Song Yi, tinanong ni Seung Joon, mukhang hindi ka masaya rito. Galit siyang nag-isip kung anak siya ng isang may-ari ng kumpanya, dapat ay pumunta man lang kami sa isang marangyang lugar. Tumawa si Seung Joon at sinabing, kung gayon, sa susunod doon tayo pupunta at masayang hinalo ang pagkain para sa kanya. Napaatas na lang si Song Yi habang nakatingin sa kanya. Mukha siyang natulala habang pinapanood itong masarap kumain. Pagkatapos, inihatid niya ito pabalik sa dormitoryo. Sinabi rin niya na lilipat siya sa dormitoryo bukas. Umiti siya at sinabing, kung gagawin mo yan, mababagabag ang lahat dito. Dahil anak ka pa rin ng presidente, hindi sila magiging komportable. Tama ka, sabi niya at nagpaalam na siya at umalis sakay ng kotse. Sakto namang lumabas si Hyun Sung at tinanong kung magkano ang natanggap niyang pera bilang bayad pinsala. Kaya bang bumili ng bahay? Hindi nga ako binigyan ng bahay ng aso. Tumawa si Hyun Sung. Sabi ko sa iyo, huwag kang mangarap. Ngunit nagtaka naman siya kung gusto kaya siya nito. Narinig iyon ni Hyun Sung at tumawa ng malakas. Iniisip na nangangarap na naman si Song Yi. Kinaumagahan, nakipag-usap si Hee-won sa 2 katrabaho ni Song Yi. Sa inyong 2 lang ako nagtitiwala, kaya sundin niyo ang sasabihin ko. Nagtataka si Ji Young, kung magkaibigan kayo, bakit mo gagawin yan? Hindi kaya ang panlabas mo ay parang anghel, pero sa loob ay hindi. Alam mo, nag-aalala ako kay Seung Joon. Siya ang magiging boss natin balang araw, kaya gusto ko siyang tulungan na makita ang totoong mukha ni Song Yi, kaya huwag mo akong maintindihan ng mali. At nagsisisi din ako na naging kaibigan ko si Song Yi. Marami siyang sinaktan sa akin. Kaya, nakita ng dalawa si Song Yi at sinabing, sa summer festival na ito, pinili ka ng grupo ng mga performer na maging host sa araw na iyon. Agad namang pumayag si Song Yi. Sa planning room, pinag-usapan ng direktor ang tungkol sa nalalapit na summer festival at nagplano ng isang performance. Sakto namang pumasok si Seung Joon. Agad na iminungkahi ni Hee-won na si Song Yi ang maging host sa araw na iyon. Nagtanong si Seung Joon, bakit hindi magkaroon ng malawakang audition sa grupo ng mga performer? Sabi ni Hee-won, dahil sa kumpiyansa ni Song Yi, hiniling niya na hayaan siyang gawin ito, kaya kinansela ang malawakang audition, kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Dumating na ang araw ng festival. Nagsimula na ang lahat na maghanda sa entablado. Ibinigay ni Hee-won ang draft kay Song Yi. Labis siyang kinabahan sa entablado, dahil hindi niya alam na ganoon pala kalaki ang entablado. Sa sandaling iyon, nakita niya si Seung Joon na papalapit kaya ngumiti siya. Pero hindi niya inasahan na dadaan lang ito at hindi siya pinansin. Tandaan, huwag mong ipahiya si Seung Joon, sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't hinahabol mo si Seung Joon? Alam ng lahat ang ginawa mo, kaya tandaan, huwag kang magkamali sa harap ng maraming tao. Kung mangyari iyon, masisira ang mukha ni Seung Joon. Bakit mo ginagawa ito? Ngunit bumiti lang si Hee-won nang may paghamak at umalis. Nang gabing iyon, naganap ang music show at maraming manonood sa ibaba. Sa loob, balisang binabasa ni Song Yi ang script. Mas lalo siyang kinabahan nang tumingin siya sa labas, ngunit sinikap niyang kumalma at sinabi sa sarili na kaya niya ito. Pagkatapos ng kanta, umakyat si Song Yi sa entablado at yumukod sa mga manonood. Sa ibaba, sinigawan siya ni Hyun Sung ng kaya mo yan. Kinuha niya ang script at ipinakilala ang susunod na performance ng banda, ngunit isa itong pangalan ng bandang wala sa programa. Nag-aalalang tumingin si Song Yi sa script sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nagbigay ng senya si Hyun Sung sa ibaba, ngunit hindi niya ito naintindihan. Nag-ingay na rin ang mga manonood, tumawa si Hee-won ng may kaligayahan. Sa huli, umakyat din ang banda para mag-perform. Nakipagkita si Song Yi kay Hee-won at tinanong kung bakit niya ibinigay sa kanya ang draft na iyon. Ano bang pinagsasabi mo? Nandito si Seung Joon, mag-iingay ka ba? Kaya, hinila ni Song Yi si Hee-won sa loob ng silid. Bakit kailangan mong mamuhay ng ganyan? Ano ang pinagsisisihan mo? Sana ipinanganak akong tulad mo, na may lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Agad namang itinaas ni Hee-won ang volume, sinasadyang iparinig ang boses ni Song Yi sa labas. Nagpatuloy sa pagbubulungan ang mga manonood sa labas. Nagmamadaling tumakbo si Hyun Sung sa loob at inayos ang volume knob, pagkatapos ay sumigaw, Song Yi, baliw ka na. Naguguluhang nagtanong si Song Yi, tapos na ba ang kanta? Diyos ko, narinig lahat ng manonood ang sinabi mo. Paglabas, malungkot na nakatingin si Song Yi kay Seung Joon. Matapos ang kanta, nanginginig siyang umakyat sa entablado. Ngunit nagbubulungan ang mga tao sa ibaba tungkol sa kanya. Akmang aakyat na sana si Hyun Sung ngunit pinigilan siya ni Samyeol. Hindi makapagsalita si Song Yi, kaya bumaba na lang siya sa entablado. Sakto namang dumating si Seung Joon at hinawakan ang kamay niya. Bakit ka tumatakas? Hayaan mong tulungan kita, sabi niya, at hinawakan ang kamay ni Song Yi, pabalik sa entablado. Humingi siya ng paumanhin sa mga manonood at ipinaliwanag
ipinaliwanag na dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganito, kaya maraming pagkukulang. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mikropono kay Song Yi para ipakilala ang susunod na bahagi. Galit na pumasok si Hee-won sa loob. Malungkot naman ang mukha ni Hyun-sung. Bumalik siya sa kanyang silid ng mabigat ang loob. Nang oras na iyon, nakikipag-usap si Song Yi kay Seung-joon. Akala ko magagalit ka sa akin. Dahil sa akin, marami ang pumuna sa iyo. Alam ko na kung magiging malapit tayo, hindi magiging komportable ang lahat. Gayunpaman, umaasa pa rin ako na mas maging malapit tayo. At nagtinginan silang dalawa at ngumiti. Kinaumagahan, tinawag ni Song Yi si Hyun-sung. Nang makita siya, galit itong pumasok sa loob. Pumasok siya at nagtanong, bakit ka galit sa akin? Pagkatapos ay sinabi niya na sigurado siyang gusto siya ni Seung-joon. Baliw ka ba? Naiinis siyang humiling kay Song Yi na umalis dahil abala siya sa trabaho. Ngunit humingi siya ng turo kung paano magsanay ng mga hayop. Dahil alam niya na mahilig si Seung-joon sa mga hayop at bata. Lalo itong nagpagalit kay Hyun-sung kaya sinabihan niya itong maging makatotohanan. Tiningnan siya ni Song Yi ng masama at galit na umalis. Dito, napabuntong hininga si Hyun-sung habang nakatingin sa silyon. Pagkatapos ay nagtanong, ikaw ba si Song Yi? Patawarin mo ako dahil nainggit ako sa lalaking iyon. Sa sandaling ito, pumasok si Song Yi upang hanapin siya at narinig ang boses niya. Nakatayo siya sa likod, nakikinig sa mga salita ng kanyang puso, na gusto niyang aminin sa kanya na marahil gusto siya ng gunggong na si Seung-joon, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya masabi. Natuwa si Song Yi, lumabas, at tumingin kay Hyun-sung habang nakangiti. Paglabas, nagtanong siya, tutulungan mo ako, hindi ba? Ngunit tinukso lang siya ni Hyun-sung at tumakbo. Samantala, kalalabas lang ni Seung-joon sa planning room kasama ang lahat. Nang makita si Seung-joon na umalis, sumunod din si Hee-won. Sa kabilang banda, nakaupo sina Hyun-sung at Song Yi sa fountain. Kinuha niya ang barya mula sa kanyang pitaka at nagsimulang magdasal. Sana magkatotoo ang pangarap kong magkaroon ng pag-ibig at taos puso niya itong inihagis. Sinabi ni Hyun-sung na parang bata ang ginawa niya, kaya naglaro ulit silang dalawa. Sa pagkakataong ito, dumating si Seung-joon at nakita sila. Nakita rin sila ni Hee-won kaya tuwang-tuwa siyang umiti. Sinabi niya na elementary school classmate ni Song Yi, si Hyun-sung, at siya rin ang first love nito. Ngunit umalis si Seung-joon na hindi nagsasalita. Dito, masayang naglalakad pa rin si Song Yi, kasama si Hyun-sung. Bigla, nakita niya si Seung-joon na sumakay sa kotse kasama si Hee-won. Malungkot siyang nag-isip, tuso talaga siya. Nakita ito ni Hyun-sung at tinawag si Song Yi na bumalik na sa dormitoryo. Sa kotse, sinabi ni Hee-won, nang magkita silang muli, naging malapit sila sa isa't iisa. Sa tingin ko, kung ikaw si Song Yi, magiging malapit ka rin sa kanya. Hindi ako nakikipag-usap kay Hyun-sung at umaasa ako na magiging maayos ang lahat sa kanila. Magpapasalamat ako kung bibigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa aking kalaban. Naguguluhang nagtanong si Hee-won, kalaban? Ang lalaking nagtatrabaho bilang si Ilion trainer. Pagbaba niya ng kotse, sinabi niya, ang puso ni Song Yi ay napakahina, kaya huwag mo siyang saktan. Ngumiti si Seung-joon. Simula ngayon, magiging mapagbantay na ako sa kanya. At ngayon, magsisimula na akong tumira sa dormitoryong ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa harap ni Hee-won kahit pa nainis ito. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Hyun-sung kaya binati niya ito. Ngunit nagpakita ng inis si Hyun-sung. Nandito ka ba para i-monitor kaming lahat? Sakto namang dumating si Samyeol, kaya pumasok na siya sa loob. Humingi ng tawad si Samyeol kay Seung-joon bago pumasok. Nagtaka si Samyeol, bakit ganoon ang inasal ni Hyun-sung? Dahil ba may espesyal kang nararamdaman para kay Song Yi? Anong kabalbalan ang pinagsasabi mo? Inis siyang humiga sa kama. Ngunit patuloy na nagdaldal si Samyeol sa tabi niya, kaya naasar si Hyun-sung at sumigaw. Galit siyang pumasok sa banyo para maghilamos at kumalma. Kinaumagahan, nakipag-usap si Seung-joon sa direktor tungkol sa investigasyon. Sa kabilang banda, nakipagkita si Hee-won sa dalawang katrabaho ni Song Yi. Sinabi nila na sa weekend na ito, magkakaroon ng meeting ang performance team sa Ilion training team. At tinanong kung sasali si Hee-won. Ngunit tumanggi siya dahil wala siyang oras. Sakto namang nakita nila si Seung-joon na kasama si Song Yi. Lalo pang nagalit si Hee-won. Si Song Yi naman ay kinakabahan habang nakaupo sa tabi ni Seung-joon. Tinanong niya, hindi ka ba komportable? Tumawa si Seung-joon. Hindi. Tiningnan niya ang mga bata at pinuri na ang cute nila. Sa isip ni Song Yi, mga pasaway lang sila. Pero sinabi niya, gusto ko rin ang mga bata. Kaya tinawag ni Seung-joon ang isang maliit na batang babae. Nagkunwari ring tumawag si Song Yi. Pero sa isip niya, huwag kang lumapit, pakiusap. Lumapit pa rin ang bata at nagtanong sa harap niya. Peking ngumiti si Song Yi, hinaplos ang ulo ng bata at pinuri ang sarap ng ice cream. Agad namang inabot ng bata ang ice cream kay Song Yi. Sabik siyang kakain na sana. Hindi niya inasahan na babawiin ng bata at tatakbo habang tinutukso siya. Galit na galit si Song Yi pero nagkunwari siyang nakangiti. Ang cute talaga. Sa sandaling ito, inanyayahan siya ni Seung-joon na kumain. Sa kainan, hindi makakuha ng pagkain si Song Yi, kaya ginamit niya ang kanyang kamay para balatan at kainin. Nang makita ito, ginamit din ni Seung-joon ang kanyang kamay at tumawa ng malakas. Kinaumagahan, nagsimulang turuan siya ni Hyun-sung kung paano magsanay ng mga hayop. Ipinakilala siya ni Hyun-sung sa mga maliliit na tigre. Kahit na
na natakot siya noong una, unti-unti niya rin itong nagustuhan. Pagkatapos, nagpahinga silang dalawa. Sabi ni Hyunsung, ang tanga mo magsinungaling. Kaya gawin mo ang sinabi ko at magugustuhan ka ni Seungjoon. Ngunit naguguluhan si Songyi sa sinabi ni Hyunsung. Samantala, naiinis si Hiwon habang iniisip ang mga salita ni Seungjoon. Nang oras na iyon, nakipagkita si Seungjoon kay Technician Jang at nagtanong tungkol sa investigasyon sa nakaraang insidente ng sunog. Sinabi niya na ang dahilan daw ay sa masamang maintenance. Pagkatapos ay nagtanong siya kung kailan ilalabas ang resulta ng investigasyon. Siguro sa loob ng ilang araw. Pagpasok ni Engvi Jang sa loob, dumating si Hiwon. Hindi ko alam na magkakilala kayo ni Technician Jang. Natatakot siyang magkakalat ng chismis ang mga tao, kaya panatilihin nating sikreto ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay sinabi ni Hiwon sa kanya na kaarawan ni Songyi bukas. At sana pasayahin mo siya, kaya huwag mo akong maintindihan ng mali. Ihintayin kita bukas sa dormitoryo. Hinatid pa ni Hiwon si Seungjoon sa dormitoryo at nagkita sila bukas. Pagpasok niya, nakita niya si Hyunsung. Kilala ko si Hiwon. Kung gusto mo si Songyi, bakit mo siya kasama? Sinadya mo bang lapitan si Songyi para tuksuhin? Wala akong ibang intensyon. Seryoso ako kay Songyi. Nagtatanong ako dahil nag-aalala ako sa kanya. Napakabuti mo talaga kay Songyi. Pinayuhan ni Hyunsung si Seungjoon na maging mabuti kay Songyi. Kinaumagahan, nagbigay ng regalo si Hiwon kay Songyi. Sinabi niya na iyon ay isang uri ng lotion. Nagtanong si Songyi, anong meron? Tinatakot mo ako. Mianhe, dahil noong huli ay naibigay ko sa iyo ang maling draft. Pero hindi ko sinadya iyon kaya humihingi ako ng tawad. Kaarawan mo ngayon at sinabi ko kay Kang Seungjoon. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang mapalapit kay Kang Seungjoon. Pagkatapos ay pinayuhan si Yang Songyi na mag-ayos ng maganda bago lumabas. Talaga bang sinabi mo kay Kang Seungjoon na kaarawan ko ngayon? Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka na lang. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kang Seungjoon ng tawag sa telepono. Sa planning office, si Yoon Hee-won ay nagmamadaling tumakbo palabas dala ang mga dokumento. Nang mga panahong iyon, si Kang Seungjoon ay kasama si Engri Jang upang makipagkita sa direktor at kay Yoon Hee-won. Sabay-sabay na pumasok ang apat sa pulong kasama ang mga investigador. Sinabi nila na ang apoy noong araw na iyon ay sanhi ng hindi gumaganang control system. Pagkatapos ay ipinakita ang resulta ng investigasyon sa lahat. Ayon sa larawan, ang mga kable na nakakonekta sa circuit ay nasira. Maaari itong maging isa sa mga sanhi ng short circuit at sunog. Nagtanong si Kang Seungjoon kung putol ang mga kable ng kuryente. Nagtataka ang direktor kung bakit hindi ito napansin ng technical department matapos mag-maintenance. Pagkatapos ay nagtanong kung ilang tao ang nagmaintain ng makina noong araw na iyon. Sinabi ni Yoon Hee-won na pagkatapos ng maintenance, ilang tao ang lumabas upang kumain at si Engri Jang na lang ang naiwan doon. Noong araw ng aksidente, nailigtas ni Yang Songyi si Kang Seungjoon. Gusto kong magtanong ng ilang bagay sa kanya. Pagkatapos ay humiling na makausap siya ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, nakaupo si Yang Songyi kasama ang taong nagligtas. Kinuha niya ang lalagyan ng ice cream at nagtanong. Sinabi ni Yang Songyi na regalo iyon sa kaarawan mula kay Yoon Hee-won. Kaarawan mo ba ngayon? Kung gayon, mamaya sa hapon ay kumain tayo bilang pagdiriwang. Pero wala akong oras dahil mailakad na akong kumain ng hapunan kasama si Kang Seungjoon dahil alam niya na kaarawan ko ngayon. Pagkarinig niyon, si Kim Hyun-sung ay umalis na may inis. Sa sandaling iyon, may tawag sa telepono si Yang Songyi. Dinala siya ni Yoon Hee-won upang makipagkita sa mga investigador. Ipinakilala niya na si Yang Songyi ay isang empleyado mula sa performance team at siya ang nagligtas kay Kang Seungjoon. Pinayuhan siya na maging komportable sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Nagtanong sila kung nasaan siya bago naganap ang sunog. Dahil bandang alauna ng umaga noon, walang sinuman ang pinapayagang magpunta roon. Hindi ko alam kung pinayagan ka. Si Yang Songyi ay nag-aalangan na nagsabi ng hindi. Kaya ano ang ginawa mo doon? Mayroon ka bang espesyal na trabaho noon? Nag-aalangan si Yang Songyi at hindi makasagot. Naguguluhan siyang nagtanong kung bakit nila gustong malaman iyon. Dahil putol ang mga kable ng kuryente sa float, natatakot silang maisadyang gumawa nito. Si Yang Songyi ay naiinis na sumigaw, hindi ako ang gumawa niyon. Nang lumabas ang tatlo, narinig nilang pinag-uusapan ng lahat si Yang Songyi. Si Yoon Hee-won ay nagkunwaring mabait at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan ng lahat. Si Yang Songyi naman ay malungkot na umalis. Ngumiti si Yoon Hee-won habang nakatingin sa kanyang pag-alis. Ngunit nang makalabas, naalala ni Yang Songyi ang araw na iyon noong palihim siyang pumasok sa float. Nang makarinig siya ng boses ng tao, nagmadali siyang tumakbo at natisod sa kable ng kuryente doon. Si Yang Songyi ay labis na nag-aalala. Dito, sinabi ni Yoon Hee-won kay Kang Seungjoon na huwag pansinin ang sinasabi ng lahat. Samantala, nang magtapon ng basura si Kim Hyun-sung, nakita niya si Yang Songyi. Lumapit siya, nakita siyang umiiyak kaya ginagtanong. Sinabi ni Yang Songyi kay Kim Hyun-sung, ano ang dapat kong gawin ngayon? Pagpasok niya sa silid, humihikbi pa rin siya. Talagang hindi ko sinasadya iyon. Hindi ko rin alam na mag-aapoy iyon. Kung malalaman niyang ako ang gumawa niyon, tiyak na magiging kakilakilabot. Iisipin ng lahat na gumawa ako ng eksena na mahirap ipagtanggol. Pero pinayuhan siya na manahimik na lang. Kung hindi ka magsasalita, walang makakaalam, kaya huwag kang mag-isip ng ganyang kalokohan. Kung alam mong nagkamali ka, tapusin mo na ang koneksyon sa gunggong na iyon. Huwag ka nang umiyak, magiging maayos ang lahat. Ngunit patuloy siyang umiiyak doon kaya si Kim Hyun-sung ay nainis na umalis. Ngunit sa labas, siya ay nagpakita ng labis na kagalakan. Sa sandaling ito, dumating si Kang Seungjoon at nagtanong kung nasaan si Yang Songyi. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Samantala, tumakbo si Kim Hyun-sung palabas upang bumili ng birthday cake. Nakakita rin siya ng rosas. Kaya umuwi siya at ipinasubo ang tangkay ng rosas sa silid
Steel mascot. Pagkatapos ay sinabi niya na kaarawan ni Yang Song-yi ngayon. Pero malungkot na malungkot siya, kaya tulungan natin siya na sumaya ulit. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Kang Seung-joon at nagtanong, hindi ka pa ba umuwi? Hindi ko kasi makontak si Yang Song-yi sa telepono, kaya pumunta ako rito. Sinabi niya na narito siya. Namangha si Kang Seung-joon sa lahat ng inihanda ni Kim Hyun-sung. Sabi niya, nagsasanay ako para sa isang palabas. Pagkatapos, pumasok si Kang Seung-joon at nakita si Yang Song-yi na nakaupong malungkot. Nagtaka ako kung saan ka nagtago ngayon, sabi niya. Pagkatapos ay gumiti at binati si Yang Song-yi ng maligayang kaarawan. Samantala, dumating si Yoon Hee-won at humiling na tingnan ang kamera. Hinahanap niya ang recording tape noong araw na iyon. Samantala, hinila ni Kang Seung-joon si Yang Song-yi upang sumama sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatayo si Kim Hyun-sung na malungkot na nakatingin sa kanilang pag-alis. Sa loob, kumuha siya ng cake at kumain ng mag-isa. Sabi niya sa sarili, ang puso ko ay naawa lang kay Yang Song-yi. Sa oras na ito, dinala ni Kang Seung-joon si Yang Song-yi sa exhibit area ng sasakyan sa amusement park. Nagtaka siya ng husto nang makita ang napakaraming uri ng magagandang vintage cars na nakadisplay. Sumakay pa siya upang subukan. Sumakay din si Kang Seung-joon at inikot si Yang Song-yi sa paligid. Nagdulot ito ng labis na kagalakan sa kanya. Sa kabilang banda, si Kim Hyun-sung ay nakaupo na pinapakalma ang sarili na maging matino dahil hindi niya alam kung kailan siya aalis. Samantala, si Yang Song-yi ay masayang kasama ni Kang Seung-joon. Nakisali sila sa ibang laro sa amusement park. Nagmasid sila sa matingkad na paputok sa kalangitan. Pagkatapos ay naglakad-lakad silang dalawa. Sinabi niya na masayang-masaya siya ngayon. At taos puso siyang humingi ng tawad kay Yang Song-yi tungkol sa nangyari ngayon. Walang sinabi si Yang Song-yi, pinunasan ang luha at naglakad. Sino ang mag-aakala na didiretso siya sa lawa? Nang makita ito, tumalon din si Kang Seung-joon at binuhat pa niya ito at inilagay sa tubig. Kaya sila ay naglaro sa ilalim ng lawa. Samantala, nakita sila ni Kim Hyun-sung habang naglalakad-lakad. Biglang nalubog si Yang Song-yi sa tubig. Lumapit si Kang Seung-joon at tinulungan siyang tumayo at hinalikan pa siya. Si Kim Hyun-sung ay malungkot na tumalikod. Kinabukasan, si Yang Song-yi ay masayang nag-iisip tungkol sa halik at natutuwa. Nagpunta siya upang hanapin si Yang Samyeol at nagtanong tungkol kay Kim Hyun-sung. Ngunit sinabihan siyang wala ito doon. Kaya, kapag bumalik siya, pakisabi na tawagan niya ako. Umalis si Yang Samyeol at nagtanong kay Kim Hyun-sung kung bakit siya nagsinungaling. Ngunit wala siyang sinabi at umalis. Dito, bumalik si Yang Song-yi sa dressing room at narinig ang mga bulungan ng lahat tungkol sa kanya at kay Kang Seung-joon. Lumapit si Yang Song-yi at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari noon. At umaasa siya na pagkatapos nito, magsisikap silang lahat na mamuhay ng maayos. Pagkatapos ay kinuha ang ulo ng clone at isinuot, masayang lumabas. Nagpunta siya upang kumuha ng litrato kasama ang mga bata na naglalaro sa parke. Nang makita si Kang Seung-joon na papalapit, akmang tatakbo siya, ngunit pinigilan siya nito. Nagtanong siya, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Sabi niya, hindi, dahil patuloy na bumibilis ang tibok ng puso ko buong gabi. Parang hindi talaga ako nakatulog. Nag-imbita siya na dalhin siya sa isang marangyang restoran ngayong gabi. Ngunit sabi niya, hindi na kailangan, masarap din ang pagkain sa store na iyon. Sa kabilang banda, nakipagkita si Yoon Hee-won sa direktor at sinabing nakita niya si Yang Song-yi sa bodega mula sa recording tape. O kaya, sabihin na lang natin na nawawala ang tape. Sana huwag ninyo itong ipaalam kay Kang Seung-joon. Dahil gusto niyang protektahan si Yang Song-yi, nagpunta si Kim Hyun-sung sa ospital para magpatingin sa puso. Paglabas, tiningnan niya ang kanyang passbook ng malungkot. Pagkatapos ay kinuha ang telepono para tingnan ang text message ni Yang Song-yi. Nag-imbita siyang makipagkita sa fountain pagkatapos ng trabaho. Matagal nang naghihintay si Yang Song-yi kay Kim Hyun-sung ngunit hindi pa rin niya ito nakikita. Kaya kumuha siya ng isang barya, inihagi sa lawa at nagdasal. Pagkatapos, nagpunta siya sa silid ni Kim Hyun-sung at kumato. Gusto niyang pumasok sa silid ngunit hindi siya pinayagan nito. Pagkatapos ay hinila siya upang lumabas kasama niya. Sinabi niya na nag-aalala siya dahil hindi niya ito nakita ngayon. At sasabihin na sana niya sa kanya ang tungkol sa nangyari kahapon kasama si Kang Seung-joon. Ngunit pinutol siya nito at hiniling na huwag na siyang magpakita sa harap niya simula ngayon. Inakala ni Yang Song-yi na galit si Kim Hyun-sung sa kanya kaya humingi siya ng tawad. Galit na sinaway ni Kim Hyun-sung si Yang Song-yi kung bakit niya ito ginugulo. Talagang napapagod ako sa pagtitiis sa iyo hanggang ngayon. Galit na sinaway ni Yang Song-yi si Kim Hyun-sung. Akala ko malapit tayo kaya gusto kong pakinggan mo ang kwento ko. At nagpapasalamat ako para doon. Pagkatapos ay umalis siyang nasasaktan. Bumalik siya sa dormitoryo na nahihiya at humihikbi. Noong gabing iyon, naalala ni Yoon Hee-won ang pagkuha ng tape at inilagay sa basket. Pagkatapos ay nagkunwari siyang hindi niya ito mahanap kaya humingi siya ng tulong sa empleyado. Binuksan niya ang tape at nakita si Yang Song-yi na umaakyat sa float. Kinabukasan, pumasok si Kang Seung-joon sa silid at nakita si Engre. Jang na lumabas. Nagtanong siya at nalaman na nagbitiw ito. Hahabol si Kang Seung-joon at tinawag si Engre. Jang, nagkamali ako kaya pananagutan ko. Inikayat ni Kang Seung-joon si Engre. Jang na huwag umalis sa kumpanya. Ngunit desidido pa rin siyang umalis. Sa tanghalian, umupo si Yang Song-yi para kumain kasama ang lahat sa grupo. Ngunit nang makita siya, walang may gusto sa kanya. Sinabi ni No Ji-young kay Yang Song-yi na dahil sa sunog, kailangang magbitiw ni Engre. Jang, nagtago si Yang Song-yi sa isang sulok at pinanood si Engre. Jang na nagliligpit ng kanyang mga damit. Gusto niyang lumapit at umamin sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob. Ngunit nang aalis na siya, tinawag siya ni Engre. Jang, nagtanong siya kung nakikipag-date ba siya kay Kang Seung-joon. At umasa siyang aalagaan niya ito ng mabuti bago siya tahimik na umalis. Dito, ibinigay ni Yoon Hee-won ang tape kay Hwang Bo-yuri sa performance team. Sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin dito.
Kung ilalabas ito, ano ang mangyayari kay Yang Song-yi? Kaya hiniling niya na siya na lang ang gumawa nito para sa kanya. Samantala, si Yang Song-yi ay nakatayo sa harap ng SEAL training area, ngunit hindi pumasok. Malungkot siyang tumalikod at nakita siya ni Kim Hyun-sung at Yang Samyeol. Malungkot siyang bumalik sa kanyang silid at nakita si Kang Seung-joon na naghihintay. Sabi niya, kung hindi ako pumunta sa bodega noong araw na iyon, hindi sana mangyayari ito. Hindi mo iyon kasalanan. Tinitingnan ko si Anger, Jang na parang pamilya at ang Float na parang anak. Pero ngayon, sobrang lungkot ko talaga. Nag-aalangan si Yang Song-yi kung sasabihin ba niya ang totoo dito. Patuloy siyang nakatingin sa telepono, gusto niyang tumawag ngunit hindi siya naglakas loob. Nang makita niya si Kim Hyun-sung na dumaan, tinawag niya agad ito. Ngunit tinalikuran siya nito at lumampas. Si Yang Song-yi ay naiinis na isinuot ang ulo ng clone at padabog na umalis. Dito, ipinamahagi ni Noh Ji-young ang mga susi ng locker sa lahat. Ngunit nang buksan, may tape sa loob. Si Noh Ji-young ay nagmadaling tumakbo kasama ang tape upang hanapin ang team leader at nagtanong kung nasaan si Yang Song-yi. Dahil ang locker na ginamit ni Yang Song-yi dati ay may tape, kaya dinala ito sa planning office. Agad itong ibinigay ng direktor kay Kang Seung-joon. Nang bumalik si Yang Song-yi, narinig niya ang mga bulungan ng lahat. Lumapit ang team leader at sinabing tapos na. Nagtanong si Noh Ji-young, Yang Song-yi, bakit mo ginawa iyon? Nagmadali siyang tumakbo sa planning office at nagtanong kung anong tape iyon. Si Yoon Hee-won ay nagkunwaring nagtatanong, bakit mo ginawa iyon? Sa sandaling ito, binuksan ni Kang Seung-joon ang tape para panoorin. Nagulat siya nang makita si Yang Song-yi. Malungkot siyang lumapit sa silid, binuksan ang pinto at nakita ang video. Samantala, nakayuko ito na malungkot. Tahimik na isinara ni Yang Song-yi ang pinto at tumalikod. Sa sandaling ito, nagtanong si Yoon Hee-won, dapat ka man lang pumasok at humingi ng tawad, hindi ba? Ginawa ko iyon para maghiganti sa iyo. Gayunpaman, bakit ito nasa locker ko? Napakawalang hiya mo. Ngunit walang sinuman ang maniniwala sa iyong sinasabi. Kahit aminin ko na ako ang gumawa niyon. Si Yang Song-yi ay nalulungkot na lang na lumuhod at umiyak ng husto. Samantala, sa loob, si Kang Seung-joon ay nag-iisip ng malalim. Dito, sinabi ni Kim Hyun-sung kay Yang Samyeol na may sakit siya sa puso. Kung hindi siya operahan kaagad, maaari siyang mamatay anumang oras. Sa sandaling ito, may tawag sa telepono tungkol kay Yang Song-yi. Mabilis na tumakbo si Yang Samyeol upang ipaalam kay Kim Hyun-sung. Nag-alala siyang tumakbo sa buong parke para hanapin siya, ngunit hindi niya ito nakita. Nagpunta si Kim Hyun-sung sa silid at tumawag ngunit hindi rin niya ito nakita. Tumawag siya ngunit hindi ito makontak. Si Kim Hyun-sung ay naglibot at umupo sa fountain. Samantala, si Kang Seung-joon ay bumalik sa planning office na malungkot. Iminungkahi ni Avis Kim na tumawag na sila sa pulisya. Si Yoon Hee-won ay nakaupo sa tabi na nakamasid sa reaksyon ni Kang Seung-joon. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Kim Hyun-sung si Yang Song-yi. Sa wakas, nakita niya itong nakaupo ng nag-iisa. Lumapit siya at nagtanong, pumunta ka ba rito para makita ako? Hindi, wala lang akong mapuntahan ngayon. Nang umalis siya, hinawakan ni Kim Hyun-sung ang kanyang kamay upang pigilan siya. Magsalita ka, makikinig ako. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito para sa iyo, kaya huwag kang umiyak. Sa kabilang banda, nag-iisip pa rin si Kang Seung-joon. Nang aalis na siya, nakita niya si Yoon Hee-won. Pinayuhan niya siya na huwag mag-isip sa masamang paraan. Marahil ay may dahilan si Yang Song-yi bago siya sinamahan pa uwi. Sa sandaling ito, hinawakan ni Kim Hyun-sung ang kamay ni Yang Song-yi at hinila upang ipaliwanag kay Kang Seung-joon. Ngunit ayaw ni Yang Song-yi pumunta dahil paano niya sasabihin kung totoo iyon. At naniniwala si Kang Seung-joon na niloko ko siya. Kaya hindi mo na kailangang gawin ito. Pumunta ka at kausapin si Kang Seung-joon ng malinaw. Iyon ang tama. Pagkatapos ay patuloy niyang hinila ang kamay nito. Sa sandaling iyon, lumabas si Yoon Hee-won at tinawag si Kang Seung-joon. Nagkunwari si Yoon Hee-won na nagtatanong, ano ang nangyari? Hindi ka namin nakita buong araw. Iminungkahi ni Kim Hyun-sung na hayaan silang mag-usap ni Yang Song-yi at Kang Seung-joon ng sarilinan. Ngunit sinabi ni Kang Seung-joon na hindi na kailangan at umalis na lang. Akmang susunod si Kim Hyun-sung ngunit umiiyak na nagmakaawa si Yang Song-yi na huwag niyang gawin iyon. Si Kim Hyun-sung ay nakatayo na lang at pinapanood siyang umiyak ng humihikbi. Nang huminahon si Yang Song-yi, nagtanong si Kim Hyun-sung kung maayos lang ba siya. Sa tingin ko, hindi ako ayos. Dahil siguro, sa simula pa lang, masama na talaga ako. Ngayon, gusto ko na lang tumakas. Ayaw kong maging masamang tao sa paningin ni Kang Seung-joon. Pero ngayon, wala nang magbabago. Sa tingin ko, aalis na rin ako. Ganyan talaga ang pag-ibig. Palagi tayong pinahihirapan. Kaya maging matapang ka at tiisin mo iyon. Tiningnan ni Yang Song-yi si Kim Hyun-sung at nagpasalamat. Pagkatapos noon, bumalik siya sa silid at kinausap si Yoon Hee-won. Hindi ako aalis dito ng ganito. Dahil gusto kong pagbayaran mo ang mga pagkakamaling nagawa mo. Tiyak na makakaligtas ako sa akusasyong ito. Kaya magpustahan tayo kung sino ang mas magaling. Kinabukasan, si Kim Hyun-sung ay nakatayo sa harap ng pinto at naghihintay kay Kang Seung-joon. Nang lumabas si Kang Seung-joon, sinabi niya, hindi lang si Yang Song-yi ang nag-iisang may pananagutan sa insidenteng ito. Kaya saktan mo na lang ako at hayaan na itong lumipas, iyon ay sapat na. Paumanhin, ngunit hindi iyon madali para sa akin, pagkatapos ay umalis na lang siya. Ano ang ikinukumplika niyan? Lahat ay nagkakamali, hindi ba? Ang iyong damdamin ba ay para lang sa biro?
Kung ang aking damdamin ay biro lang, hindi ako desperado ng ganito. Sa kabilang banda, pumunta ang lahat sa practice room at nakita si Yang Song-yi. Kaya lumipat sila sa ibang silid. Nagtanong si Yang Song-yi kay Inoo Ji-young kung paano niya nahanap ang tape. Nagpanggap ka pang nagtago at nagtanong pa, ha? Pagkatapos ay umalis siya ng inis. Dito, nakatanggap ang direktor ng utos na paalisin si Yang Song-yi. Ngunit walang anumang reaksyon si Kang Seung-joon at umalis na lang. Naiinis na umalis si Yang Song-yi at nakita si Kim Hyun-sung na tumatakbo papalapit. Sinabi niya dito na tinanggal na siya sa trabaho. Pagkatapos ay galit siyang nagpunta sa planning office at sinabing, hindi ako aalis. Sabi ni Avid Kim, dapat magpasalamat ka na hindi kami nag-report sa pulisya. Inaamin ko na kasalanan ko, pero hindi ko talaga sinasadya yun. Siguradong babayaran ko ang kabayaran sa pinsala. Kahit wala akong pera ngayon, tiyak na maghahanap ako at babayaran ko iyon. Kaya, hayaan ninyo akong manatili, ipinapangako kong magtatrabaho ako ng husto. Ngunit utos iyan mula sa itaas. Paano ako makakapagdesisyon ng mag-isa? Malungkot na umalis si Yang Song-yi at sinabi ni Nam Jo-im na si Kang Seung-joon ang pumayag sa kanyang pagpapaalis. Kaya huwag ka nang maghinayang at umalis ka na lang ng tahimik. Malungkot na nagpunta si Yang Song-yi upang makita si Kim Hyun-sung. Sabi niya, nagbukas ang mga nakakataas ng disciplinary committee at nagdesisyon na tanggalin ako, kaya mahirap. Kailan ilalabas ang resulta? Siguro mamayang hapon. Nakita ito ni Kim Hyun-sung kaya sinabi niyang umupo lang siya doon at hintayin siya. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo. Bumalik siya sa dormitoryo para kumuha ng pera at tumakbo. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya at hinila si Yang Song-yi. Pagkatapos noon, sabay silang nagbisikleta. Parang umaakyat sa burol ang pagbibisikleta. Ito ay parang isang aral sa buhay mo. Ngayon, maghanda ka para sa susunod na kurso. Kaya, dinala niya ito upang sumakay sa bangka at hiniling sa kanyang sumagwan. Galit si Yang Song-yi at akmang aakyat na sana, ngunit malayo na ang bangka sa pampang. Kaya, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sumagwan. Si Kim Hyun-sung ay nakaupo lang at nakangiting pinapanood siya. Dito, nagdala si Nam Jo-im ng pagkain kay Kang Seung-joon. Sinabi niya, kapag mas malaki ang tiwala, mas mabigat ang sakit. Kahit alam kong malinaw kung ano ang mangyayari sa iyo, wala akong magawa upang tulungan ka. Talaga akong duwag, hindi mo na kailangan gawin iyon tapos na ang lahat. Kung hindi ka maabala, simula ngayon, maaari mo na akong tratuhin ng mas komportable. 4 na beses na kaming magkasama at magkaibigan. Agad siyang pumayag sa alok niya. Sa oras na iyon, si Song-yi ay nagpapahinga kasama si Hyun-sung. Napapagod ako sa kanya na hindi na ako makapagpahinga pa. Mas mabuti iyon para sa kanya ngayon. Sabi niya baka hindi komportable si Seung-joon kung manatili ako. Kaya aalis ka dahil mahal mo siya. Magising ka. Kapag nalaman niya ang pagkakamali ko, iba na kung ako mismo ang magsabi. Bakit ko pa iniisip iyon kung huli na ang lahat? Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa planning room para matanggap niya ang desisyon. Nagpasalamat si Song-yi dahil naglaan si Hyun-sung ng isang araw para sa kanya. Ngunit nang dumating siya sa silid, sinabi ng direktor na binawi ng nakatataas ang utos ng pagpapaalis. Kaya maaari pa rin siyang manatili sa grupo ng pagtatanghal at magtrabaho ng normal. Yumuko siya at nagpasalamat ng marami. Pagkatapos ay tinanong niya kung magkano ang bayad sa parada para malaman niya at mabayaran. Sinabi ni Kim na humigit kumulang 200 milyong won. Sa kasalukuyang sweldo niya, kailangan niya itong bayaran sa loob ng 17 taon. Lumabas siya na bumubulong at nagkalkula ng hindi sinasadyang nakita si Seung-joon. Sinabi niya na hindi ako aalis kung hindi ka komportable. Walang dahilan para maging inis. Mahalaga man o hindi sa akin ngayon kung nandito ka. Kaya, tumakbo si Song-yi na hindi tumitigil ang luha. Umupo siya at humagulgol. Inisip niya ang mga pagkakataong nakita niya si Seung-joon na may pagkamahiyain. Ang tapat na pag-ibig na ibinigay niya ay natapos na ngayon. Nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan, nakita niya si Hee-won. Gusto kong makita kung gaano katagal ka makakatagal dito. Nagsimula siya sa trabaho ng paglilinis sa paligid ng amusement park. Nang makita ang batang lalaki na nagtatapon ng basura sa labas, lumapit si Song-yi at sumimangot. Dahil dito, natakot ang batang lalaki at pinulot ang lahat ng basura at inilagay sa basurahan. Sa planning room, tinatalakay nila ang tungkol sa paparating na pambansang pagdiriwang. Si Seung-joon ay nagtatrabaho kasama si Hee-won sa paghahanda para sa pagdiriwang. Sa opisina ng tagapamahala ng halaman, nakipagkilala si Song-yi sa lahat ng miyembro ng grupo, ngunit nakasakit ng damdamin ng pinuno ng grupo. Nakita niya si Hyun-sung at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang trabaho sa paglilinis. Nagbiro pa silang dalawa. Nang gabi na, naglilinis pa rin siya ng dumi sa kulungan ng kambing. Tahimik na tumayo si Seung-joon sa labas at tumingin sa loob. Bigla siyang nakita ni Seung-joon at yumukod. Hindi siya nagsalita at umalis. Sa pagkakataong ito, dumating si Hyun-sung at nakita si Song-yi na umiiyak. Nagpanggap siyang hindi alam at tumulong sa kanya. Sa oras na iyon, nakita ni Hee-won si Seung-joon na umiinom mag-isa, kaya naiinis siya at umalis. Samantala, si Song-yi ay nakaupo kasama si Hyun-sung. Sabi niya baka nakakatawa ako para kay Seung-joon na makita ako ng ganito. Bakit hindi mo pa rin malimutan ang taong iyon? Samantala, lasing na lasing si Seung-joon pauwi. Sa pagkakataong ito, nagpaalam din si Song-yi kay Hyun-sung at umalis. Nang dumating siya sa kanyang silid, nakita niya si Seung-joon. Hindi
Hindi siya nagsalita at binuksan ang pinto. Nag-alala ako kung kumakain ka ba ng maayos, kung nakakatulog ka ba. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Ngunit ang puso ko ay labis na nasasaktan. Nagtawa ako sa sarili ko na parang isang tanga. Gusto ko talagang bumalik tulad ng dati. Pero hindi ko magagawa yun. Totoo, niloko kita. Pero nagtiwala ka ba sa akin kahit minsan? Siguro dahil hindi ako karapat-dapat sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin at tumakbo palayo. Tumakbo si Seong-joon at tinawag siya. Sa pagkakataong ito, tumakbo din si Hyun-sung at nakita. Hinawakan niya ang damit ni Seong-joon at pinigilan siya. Ngayon, ayaw kong ibigay si Song-yi sa isang katulad mo. Pagkatapos ay tumakbo upang habulin siya. Nakita niya si Song-yi na nakatayo sa tabi ng fountain at umiiyak. Lumapit si Hyun-sung at tumalon sa lawa para hanapin ang barya na itinapon niya. Pinulot niya ito at itinapon. Ngayon ay tapos na. Kalimutan mo na ang nararamdaman mo para dito. Pero hindi ko magawa dahil ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na may isang tao talagang nagkagusto sa akin. Niyakap ni Hyun-sung si Song-yi. Siguro mas nauna pa akong nagkagusto sa iyo kaysa sa gago na iyon. Pero hindi ko talaga napansin iyon. Natigilan siyang nakatayo at tumingin kay Hyun-sung. Dito, napakaraming inisip ni Seong-joon tungkol sa sinabi ni Song-yi. Sa kabilang banda, nalito rin si Song-yi nang marinig niyang gusto siya ni Hyun-sung. Si Hyun-sung naman ay bumalik sa kanyang silid ng may kalungkutan. Kinabukasan, si Hyun-sung ay nakaupo kasama si Samyeon. Lihim na tumayo si Song-yi sa malayo at tumingin sa kanya. Si Seong-joon naman ay nagpunta upang makipagkita sa pinuno ng grupo ng pagtatanghal. Hiniling niya sa kanya na buksan ang locker ni Song-yi para makita niya. Pagkatapos ay tinanong kung ang tape ay nakita dito. Hindi siya makasagot at nagsabing, ganoon din ang sabi ni Jiyaong. Kaya, umalis siya nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay nakita ng pinuno ng grupo si Hiwon at sinabi sa kanya. Nag-alala si Hiwon at naunang umalis. Lumapit siya kay Song-yi at sinabing mukhang bagay sa kanya ang trabahong ito. Salamat sa espesyal mong pagmamahal sa akin. Hindi ba di ang hindi mo pagiging mas mahusay sa akin ang kinaiinisan mo sa akin mula pagkabata? Sa tingin ko, wag mo na akong bigyang katwiran. Pagkatapos ay kinuha niya ang walis at pinalaya si Hiwon. Galit siyang lumabas at nakita si Hyun-sung kaya nagtanong siya. Pumunta ako para tingnan lang kung paano nagtatrabaho si Song-yi. Galit siyang umalis ng tuloy-tuloy. Habang nagpapahinga siya, bigla niyang nakita si Seong-joon. Kaya, nagkunwari siyang nakikipag-usap sa telepono kay Song-yi. Pinayuhan pa niya siyang huwag gawin iyon at sumuko na lang. Nagkunwari si Hiwon na nagulat nang makita si Seong-joon. Nagkunwari pa siyang nagtatanong kung kailan siya dumating doon. Nagkunwari pa siyang humingi ng tulong kay Seong-joon para kay Song-yi. Ibalik siya sa trabaho tulad ng dati. Kapag ang isang tao ay na-corner, gagawin nila ang anumang bagay. Nang gabing iyon, tumayo si Song-yi sa harap ng dormitoryo. Tinawagan niya si Hyun-sung para makipagkita. Pagkatapos, naglakad silang dalawa nang hindi sinasadyang nakita ni Seong-joon na nagmamaneho. Nag-aalangan siyang nagtanong kay Hyun-sung kung totoo bang nagkagusto siya sa kanya bago pa si Seong-joon. Dahil ito ang unang pagkakataon na kailangan kong mag-isip ng husto. Gayunpaman, nagpa siya akong huwag tumakas. Kung ang iyong damdamin ay tapat, marahil ay labis kang nasaktan. Anong gusto mong sabihin at bakit napakahirap? Dahil gusto ko pa rin si Seong-joon ng sobra. Kaya hindi mo ako maaaring magustuhan. Sige, ayos lang. Nagulat si Song-yi nang napakakalmado ni Hyun-sung. Kaya tinanong niya kung gusto niya ba talaga ako. Masaya pa rin si Hyun-sung at binigyan siya ng pagkain. Kinabukasan, pumunta si Hiwon sa silid at tinanong si Seong-joon. Sinabi ni Kim na nasa bodega na siya. Nagmamadaling umalis si Hiwon. Dito, inaayos ni Song-yi ang kanyang mga damit sa locker. Nang lumabas siya, hindi sinasadyang nakita siya ni Seong-joon at Hiwon. Lumabas siya at tinawag siya at tinanong kung saan siya pupunta. Pumunta lang ako dito para kunin ang aking bagahe. Pagkatapos ay humingi siya ng paalam at umalis. Ngunit sinabi niya na siya ang nagbigay sa kanya ng trabahong ito. Ginawa ko iyon para hindi ka matanggal sa trabaho. Gayunpaman, labis akong nagsisisi. Habang naglalakad si Song-yi, dala ang kanyang bag sa kalsada. Dumaan si Hiwon na nagmamaneho kasama si Seong-joon. Tiningnan niya si Song-yi at hiniling na bumalik siya sa performance room. Tinanong niya kung sino ang unang gumamit ng locker ni Song-yi nang ayusin niya ito. Samantalang sinabi niya na iniwan lang ni Song-yi ang tape doon. Napakahalaga niyan, bakit mo iniwan doon para matuklasan ng lahat? Sa sandaling ito, sinabi ng pinuno ng grupo kay Hiwon na baka nagkamali kami sa paggawa niyan. Bakit kami? Dahil sa simula pa lang hindi ako sumang-ayon na ganoon ang paraan ng paghawak mo nito. Ibig bang sabihin ay tinatanggihan mo ang lahat? Ginawa mo ito sa sarili mo at wala itong kinalaman sa akin. Samantala, nakita ni Seong-joon si Hiwon na pumasok habang siya ay nakaupo sa silid at nag-iisip. Kinuha niya ang tape at nagtanong kung bakit niya ito pinapanood. Tapos na ang lahat kaya huwag mo na itong isipin. Hindi, gusto kong magsimulang muli. Nang una akong dumating, may isang bagay akong kailangang gawin muna. Dito, umiinom si Song-yi ng tubig kasama si Hyun-sung. Biglang tumawag si Seong-joon ngunit hindi niya sinagot. Tinanong ni Hyun-sung si Song-yi kung dapat ba kaming mag-resign dito dahil kailangan kong bumalik sa paaralan sa susunod na taon. Pagkatapos, nagpatuloy silang magbiro sa isa't-isa. Ngunit nang makarating sila sa dormitoryo, nakita
nila si Seungjoon. Sinabi niya na gusto kong marinig ang gustong sabihin ni Songyi. Kaya, iwinaksi ni Songyi ang kamay ni Hyunsung at sinabing mauna na siya. Nang umalis si Hyunsung, nakita niya si Hiwon. Nagtanong siya, sigurado akong kasama ni Seungjoon si Songyi. Sa totoo lang, ayaw kong makita ni Songyi si Seungjoon. Sa tingin ko, gusto mo rin iyon. Kaya, umaasa akong matutulungan natin ang isa't isa. Paumanhin, ngunit tumanggi ako at pumasok sa silid. Dito, humingi ng tawad si Seungjoon dahil hindi siya nakinig sa mga sinabi ni Songyi. Ngayon, gusto na niya talagang makinig. Umiyak siya at humingi ng tawad dahil nagkamali siya sa simula pa lang. Pero hindi niya alam na magiging ganito kalubha ang lahat dahil wala naman talagang masamang intensyon. Niyakap siya ni Seungjoon upang aliwin. Kinabukasan, nakipagkita siya sa direktor at sinabing aakuin niya ang buong responsibilidad para sa insidenteng ito. Hindi ko hahayaang may magdusa pa. Pagkatapos, nagmaneho siya upang ibalik si Songyi sa performance room. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Masaya siyang pumasok at nakita ang pinuno ng grupo. Anong nangyari dito? Hindi pa ba kumpleto ang bagahe mo? Hindi nagsalita si Songyi at sinabing ito ay sa akin. Maaari mo bang tanggalin ito? Habang nagbibihis si Songyi, palihim na tumawag ang pinuno ng grupo kay Runa para mag-ula. Labis na nagalit si Runa. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang payaso. Sa sandaling ito, lumapit si Hyunsung upang kausapin si Songyi at dumating din si Seungjoon. Kaya, nagpunta siya para kumain kasama si Songyi. Si Hyunsung naman ay bumalik mag-isa. Pumunta silang dalawa sa kantin para kumain, ngunit lahat ay tumingin at bumulong. Mahigpit pa niyang hinawakan ang kamay ni Songyi habang kumakain. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nalaman niyang hindi makaparada ang mga miyembro ng grupo ng pagtatanghal ngayong hapon. Alam mo ba kung para kanino ang lahat ng ito? Si Songyi naman ay nakaupo na nakayuko sa isang sulok. Bigla niyang nakita ang sasakyan ni Seungjoon na paparating. Pumasok siya para magtrabaho at pagkatapos ay lumabas para makita si Songyi. Tumakbo siya at nagtanong kung anong nangyari. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng paraan. Sa oras na iyon, ang lahat ng miyembro ng grupo ng pagtatanghal ay nagtipon sa practice room. Lahat sila ay nag-alala dahil sa takot na mawala ng trabaho dahil sa pakikinig sa pinuno ng grupo. Sa sandaling ito, binuksan ni Songyi ang pinto at pumasok. Sinabi niya sa lahat na huwag gawin iyon dahil 0 minuto na lang bago magsimula ang pagtatanghal. Ngunit hindi pinansin ng pinuno ng grupo at binuksan ang musika ng malakas at hiniling sa lahat na mag-ensayo. Sa labas, naghihintay ang mga bisita ngunit wala silang nakikita. Nag-alala si Hyunsung at tumakbo at nakita si Seungjoon. Sinabi ni Hyunsung na kahit umuulan noon, pinahintulutan pa rin ng parke ang parada. Ito ang unang beses na nakita kong nakansela. Tumawag sa akin si Itay at baka matanggal ako sa trabaho. Sinabi ni Hyunsung na nag-aalala talaga siyang ipagkatiwala si Songyi sa iyo. Umiti si Seungjoon at sinabing huwag siyang mag-alala. Sa pagkakataong ito, nagmaneho si Hiwon papunta sa performance room. Samantala, pumunta si Songyi sa training area ngunit hindi pumasok. Tumalikod siya nang hindi sinasadyang nakita siya ni Hyunsung at tinawag. Nagtanong siya kung paano nalutas ang lahat. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, nakita ni Seungjoon si Hiwon nang bumalik siya sa kanyang silid. Sinabi niya na naayos na niya ang performance group kaya huwag siyang mag-alala. Hindi ko inisip na masama iyon. Ngunit dahil sa kasakiman na makasakit ng iba, sa huli, ang nasasaktan ay si Hiwon lamang. Siguro naniwala ka sa sinabi ni Songyi tungkol sa akin. Pero sana totoo talaga ang sinabi niya. Umalis si Hiwon nang tumawag si Hyunsung. Sumasang-ayon ako sa mga iminungkahi mo. Hindi ko gusto na maging maayos ang lahat kay Seungjoon. Ano ang maaari nating gawin upang matulungan ang isa't-isa? Kinabukasan, pumunta si Songyi sa silid upang makita si Seungjoon. Humingi siya ng tawad dahil nagkakaproblema siya dahil sa kanya. Gayunpaman, umaasa akong magiging matyaga ka sa paghihintay. Ngunit bumiti si Seungjoon at sinabing ayos lang siya. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa para magtrabaho. Hinatid ni Seungjoon si Songyi sa trabaho at umalis. Dito, nakita ni Hiwon si Hyunsung. Sabi niya, kung magre-resign si Seungjoon, tiyak na susuko si Songyi. Ngunit bakit bigla kang nagbago ng isip? Dahil mas gusto ko si Songyi kaysa sa inaakala ko. Masaya pa rin ako na handa kang tulungan ako. Si Samyeol naman ay nakikipag-date kay Jiyoung. Gumawa pa siya ng lunchbox na hugis puso para sa kanya. Masaya pa silang nagpapakain sa isa't isa. Pagkatapos, maghahalikan na sana silang dalawa. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit umiwas si Samyeol. Samantala, si Hyunsung ay nakaupo sa silid at nag-iisip nang biglang dumating si Songyi at tinawag siya kaya nagulat siya. Nagtanong siya kung anong nangyari. Nag-aalala siya tungkol sa paparating na pagtatanghal dahil ayaw niyang punahin si Seungjoon. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, tinawagan niya si Hiwon. Nagpunta silang dalawa upang makita ang nakatatandang kapatid na babae ni Seungjoon. Sinabi niya na masama ang pakiramdam niya na nagkamali si Seungjoon sa pagpili. Dahil ang totoo, bago pa niya nakilala si Seungjoon, magkakilala na sila ni Songyi. Kung hindi dahil sa si Seungjoon ang anak ng presidente, hindi sana sila naghiwalay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Seungjoon upang makita ang kanyang kapatid na babae. Tinanong niya kung anong klaseng babae ang nakikita niya. Hindi ko alam kung anong mga maling bagay ang narinig mo. Ngunit
Ngunit umaasa akong hindi mo ako bibigin. Kaya mangyaring hayaan mo akong ayusin ang sarili kong mga problema. Sa tingin ko, mas mabuting umalis ka sa lalong madaling panahon. Pero ayaw kong gawin iyon. Nang nasa silid si Hee-won, sinabi niya kay Song-yi na magre-resign na si Seung-joon at ililipat siya sa isang sangay sa ibang bansa. Nang marinig ito, nagpunta si Song-yi sa silid ni Seung-joon. Talaga bang aalis ka? Kung nandito si Song-yi, saan pupunta ang iba? Paano naman itong bagahe? May business trip ako bukas na abutin siguro ng mga 4 na araw. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Song-yi. Sa oras na iyon, nakita ni Hyun-sung si Hee-won. Ang pag-alis sa kumpanya ay hindi rin magiging maganda para sa iyo. Kahit papaano, hindi na siya naniniwala sa akin. Gusto kong umalis si Song-yi sa kumpanya. Tinanong ni Hyun-sung, maaari ba ngayong huminto si Hee-won at magsimulang muli? Kung ayaw mo, huminto ka at ako na lang ang mag-isa. Kaya, ano ang susunod na gagawin? Kung magkakamali ka sa harap ng maraming tao, mahirap nang bumalik. Kailangan ko ang tulong mo. Kinabukasan, uminom si Hyun-sung ng gamot. Pagkatapos, lumabas siya sa dormitoryo para mag-ehersisyo at nakita si Seung-joon na inilalagay ang bagahe sa kotse. Nagtanong siya at sinabi ni Seung-joon na nasa business trip siya. Hiniling pa ni Seung-joon kay Hyun-sung na tulungan siyang alagaan si Song-yi. Nang bumalik si Song-yi, nakita niya si Hyun-sung. Inalok niya itong kumain ng tanghalian kasama niya. Kaya, nagpunta silang dalawa sa kantin para kumain. Tinukso ng lahat si Song-yi na walang hiya na nang umalis si Seung-joon, may kasama na siyang ibang lalaki. Naasar si Song-yi, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nang dumaan ang pinuno ng grupo, sinipa ni Song-yi ang paa niya, kaya nadapa siya. Nagkunwari si Hyun-sung na nagmamalasakit at tinulungan siyang tumayo. Samantala, pumasok si Hee-won sa bodega, tumayo sa harap ng kamera at mumiti ng nakakaloko. Pagkatapos, pumunta siya sa silid at pinanood ang lahat na nag-ensayo. Nagtanong siya tungkol sa buong rehearsal ngayon. At sinabi niya sa pinuno ng grupo na huwag mag-alala, magtatapos na ang lahat kay Song-yi ngayon. Nang matapos ang musika, lumapit si Hee-won at tinawag si Song-yi at hiniling na sumama siya sa kanya para magbago. Makalipas ang ilang minuto, pumunta si Song-yi sa silid upang makita ang nakatatandang kapatid na babae ni Seung-joon. Hiling niya na layuan ni Song-yi ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil naniniwala siya na si Song-yi ay lumapit kay Seung-joon ng may layunin. Si Seung-joon ay isang gwapo at mayaman na tao, at lalo na, ang kanyang pagkatao ay napakaganda. Sabi niya gusto niya ako, kaya pinag-isipan ko ito ng mabuti. Paano kung si Seung-joon ay isang lalaki na walang anuman? Magugustuhan mo ba siya? Sa totoo lang, medyo mag-aalala ako. Ngunit kailangan itong tapusin ang damdamin. Pagkatapos ay humingi siya ng paalam at umalis. Malungkot na nagpunta si Song-yi sa SEAL training area nang bigla niyang makita si Hyun-sung na nakikipag-usap kay Hee-won. Natigilan si Song-yi na tumingin kay Hyun-sung nang may pagkadismaya. Nang makaalis na si Hee-won, nakita ni Hyun-sung si Song-yi kaya tumakbo siya palapit. May kakaiba ba kayong sinabi ni Hee-won kaya kailangan kong puntahan ang kapatid ni Seung-joon? Bakit mo ako sinasaksak sa likod? Dahil gusto kita, wala na akong masabi pa at umalis na lang. Pagkatapos, tumakbo si Seung-joon sa dormitoryo para makita si Hyun-sung. Nang gabing iyon, nag-ensayo ang performance group sa entablado. Hinila ni Hee-won ang pinuno ng grupo sa isang sulok at nagtanong tungkol sa plano na ginawa na. Sa sandaling ito, pumasok si Song-yi nang tinawag siya ni Seung-joon. Pagkatapos, tumayo si Hyun-sung sa malayo at pinanood ang ensayo. Naroon din si Seung-joon at nanonood. Sa sandaling ito, inilabas ni Hee-won si Song-yi. Ginamit ng pinuno ng grupo ang pagkakataong wala si Song-yi upang buksan ang musika at gumawa ng bagong pormasyon. Sinabi ni Hee-won, tiyakin nating hindi na tayo magkikita pa. Ang lahat ay nag-ensayo pa rin ng walang Song-yi sa linya. Sinabi niya na kapag natapos ang musika ay ibabagsak niya ang ilaw ng entablado. Kapag sumigaw ako tatakbo ang lahat at ito ang pagtatapos ko. Ngunit hindi pa rin nagsasalita ang clone. At nang matapos ang kanta, ibinagsak ni Hee-won ang ilaw ng entablado. Sa labas, narinig nila ang sigaw niya. Nagpanggap pa si Hee-won na takot sa clone. Nagmamadaling pumasok ang lahat na nag-aalala kay Hee-won. At bumaling din sila para pagalitan si Song-yi kung bakit niya ginawa iyon. Nagkunwari si Hee-won na sinasabing hindi sinasadya ni Song-yi. Sa sandaling ito, tinanggal ni Ji-young ang ulo ng clone. Nagtatakang nagtanong ang lahat kung bakit hindi si Song-yi. Sabi ni Ji-young isa siyang kahangahangang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinapunta na palitan ang maskara. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat ng mangyayari. Nag-alala si Hee-won na baka nagkakamali si Ji-young. Nagkakamali na gusto niyang ibagsak niya ang ilaw ng entablado para sadyang sisihin si Song-yi. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Sa sandaling ito, tinanggal ni Song-yi ang ulo ng clone nang maisakit sa puso. Pagkatapos ay lumapit si Hyun-sung kay Hee-won. Sana may mas magandang paraan at humingi ako ng paumanhin bago umalis doon. Ji-young, labis siyang nalungkot. Kinabukasan, nagising si Song-yi na hindi maganda ang pakiramdam. Samantala, ipinaalam ni Hyun-sung kay Samyeol na magre-resign siya para pumunta sa Seoul. Tinanong ni Samyeol kung dahil kay Song-yi. Ngunit bumiti lang si Hyun-sung. Sa planning room, hindi maintindihan ng direktor kung bakit nagawa ng isang magandang babae tulad ni Hee-won ang ganoong mga kalokohan. Dito, nagsimulang makipaglaro ang lahat sa grupo kay Song-yi. Nahiya ang pinuno ng grupo sa nangyari. Samantala, masayang ginagawa ni Song-yi nang maayos ang kanyang trabaho. Tahimik na nakatayo si Hyun-sung sa malayo, pinagmamasdan siya. Malungkot siyang nagpaalam at tumalikod. Samantala, nakilala ni Seung-joon si Song-yi at ipinaalam sa kanya na ang lahat ay dahil kay Hyun-sung.
at sinabi na aalis na siya rito papunta sa punong tanggapan. Nag-alala si Song Yi at tumakbo para makita si Hyun Sung. Dito inayos na niya ang kanyang mga gamit at paalis na may dala siyang bagahe. Ngunit biglang nahimatay si Hyun Sung. Samantala, dumating si Song Yi sa training area, ngunit hindi niya ito nakita. Sa oras na iyon, bumalik si Samyeol sa kanyang silid at nakita si Hyun Sung na nakahiga at walang malay. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala siya sa emergency room. Sa sandaling ito, tumakbo si Song Yi sa dormitoryo at nakita ang ambulansya na paalis na. Katabi niya si Samyeol na labis na nag-aalala. Samantala, dumating si Song Yi sa silid at nakita ang bag na nakahanda sa kama. At sa wakas, bumalik ang tibok ng puso ni Hyun Sung. Sa sandaling ito, malungkot na umupo si Song Yi sa labas naghihintay kay Hyun Sung. Sakto namang dumating si Sim Joon at nagtanong. Sinabi niya na nakita niyang bukas ang pinto, ngunit walang tao sa silid. Hindi ko alam kung galit sa akin si Hyun Sung. Tinanong ni Sim Joon kung ano ang nararamdaman ni Song Yi para kay Hyun Sung. Nautal na sinabi ni Song Yi na magkaibigan lang sila. Bumiti si Sim Joon at pinayuhan si Song Yi na bumalik na. Kapag bumalik si Hyun Sung sa silid, ipapaalam niya sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Song Yi sa training area para hanapin si Hyun Sung ngunit nakita niya itong nakasara. Hindi siya makatawag kaya bumalik na lang siya sa trabaho. Si Song Yi ay naging pinuno ng grupo. Ang pinuno ng grupo naman ay bumaba upang palitan siya bilang empleyado na nakasuot ng damit ng payaso. Sa sandaling ito, lumapit si Hee-won kay Song Yi. Nag-imbita ako sa iyo sa labas dahil may kailangan akong linawin. Noong araw na iyon, bagaman medyo nahihiya ako. Ngunit pagkatapos matulog ng isang gabi, mabilis itong nakalimutan. Kaya pasensya na kung binigo kita. Komportable ka ba sa pagsasalita ng ganyan? Nang nagkamali ka ng ganyan, hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi, ngunit nalungkot din ako noon. Sa tingin ko, kakaiba na hindi ako nasasabi. Ngunit ngayon na nagkita tayo muli, naiintindihan ko na at umalis na lang. Pagkatapos, nagkita si Song Yi at Samyeol at nagtanong tungkol kay Hyun Sung. Nang marinig ang balita, nag-alala siya at nagtaksi papunta sa ospital. Nakita niya si Hyun Sung na nakahiga at walang malay sa kama ng ospital. Hinawakan ni Song Yi ang kamay niya at humagulhol sa pag-iyak. Huwag mo akong sisihin, Hyun Sung. Kung wala ka, sino ang kakausapin ko? Idinilat ni Hyun Sung ang kanyang mga mata at nagtanong kung sino ang maninisi. Nagalit si Song Yi at sinabing isa siyang hangal. Tinukso pa siya ni Hyun Sung para mapatawa siya. Nang maging stable na si Hyun Sung, nagtanong si Song Yi kung hindi ba niya kailangan ng operasyon. Ang sakit ko ay kailangan lang ng gamot. Kung mag-iingat, walang magiging problema. Nang makita na hindi naniniwala si Song Yi, sinabi niya sa kanya na subukan niyang tanungin ang doktor para malaman. Dito, nakatayo si Sim Joon sa harap ng dormitoryo naghihintay kay Song Yi. Nang makabalik siya at nakita siya, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng sakit ni Hyun Sung. Sinabi niya na kung kailangan niya ng tulong niya, sabihin lang niya. Kinabukasan, lumapit si Song Yi at nagtanong kay Hyun Sung. Naiinis siya na naglalaro ng chess ang lahat ng masaya habang may sakit siya. Kaya naman, sinadya niyang ibagsak ang chessboard at umalis. Paglabas niya, nakita niya si Hyun Sung na tumatakbo papalapit. Galit siyang sinermonan si Hyun Sung kung bakit siya tumatakbo sa paligid habang may sakit. Ano ang problema kung mag-ehersisyo ako? Naglalakad lang ako ng mahinahon sa paligid. Sa sandaling ito, tinawag ng lahat si Hyun Sung para tumulong sa pagbubuhat. Ngunit hindi pinayagan ni Song Yi at sinabing gawin mo mismo at huwag kang tumawag. Aalis na ako para magtrabaho at kung makita kitang tumatakbo sa paligid, malalaman mo ang gagawin ko. Pumiti lang si Hyun Sung at pinanood siyang umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Samyeol at nagtanong kung talagang hindi siya magpapa-opera. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Hyun Sung dahil sa hindi niya pagtulong ng husto. Samantala, lumapit si Seung Joon sa doktor at nagtanong tungkol sa kalagayan ng sakit ni Hyun Sung. Sinabi ng doktor na kailangan ni Hyun Sung ng operasyon para maglagay ng pacemaker na ikakabit sa puso. Ngunit marahil dahil sa pinansyal na kadahilanan, ipinagpaliban niya lamang ang operasyon. Kaya hindi alam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, nagkita si Seung Joon at Hyun Sung. Pinayuhan niya si Hyun Sung na magpa-opera. Ang problema sa pera ay ayusin ko. Salamat, ngunit tumatanggi ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo nang matanggap mo ang alok na ito. Ngunit ginawa ko ang aking makakaya at pinag-isipan ito ng matagal. Kung mas pinahahalagahan mo ang buhay at ang mga taong mahal mo sa paligid mo kaysa sa iyong pagmamataas, magpa-opera ka. Nang bumalik si Hyun Sung sa kanyang silid, nakita niya si Song Yi na hinahabol at pinapalo si Samyeol dahil sa hindi pag-aalaga kay Hyun Sung. Mabilis siyang tumakbo upang pigilan sila. Sa silid, nagbahagi siya ng kanyang damdamin kay Samyeol na palagi siyang nakakaramdam ng kawalang katarungan. Dahil sa kahirapan, kahit isang sakit ay wala siyang pera para gamutin. Samantala, si Song Yi ay nasa silid, naghahanap sa internet tungkol sa sakit sa puso at ang mga bagay na dapat iwasan. Kaya nagpadala siya ng voice message kay Hyun Sung para ipaalam. Ang magkapatid ay tumawa ng malakas. Kinabukasan, lumapit si Seung Joon kay Hyun Sung at ibinigay niya kay Seung Joon ang isang piraso ng papel na nagsasabing kung hihiram siya ng pera, ipinapangako niyang babayaran niya ito sa loob ng 10 taon. Kaya kailan ka magpapa-opera? Magsisimula ito bukas. Kinabukasan dinala si Hyun Sung sa operating room. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkita sina Seung Joon at Song Yi. Sinabi niya na lilipat siya sa isang overseas branch sa susunod na buwan at umaasa siyang sasama si Song Yi. Ngunit pumiti lang siya ng bahagya at walang sinabi. Pagkatapos ay pumunta siya sa training area at nakita
si Hyunsung at sinumbatan siya kung bakit siya nagsinungaling sa kanya at sinabi pa na hindi kailangan ng operasyon ang sakit na iyon. Pagkatapos ay ipinaalam kay Hyunsung na lilipat si Seungjoon sa overseas branch sa Germany. At inalok akong sumama, nagkunwari si Hyunsung nang umiti at binati si Songhee. Hindi ka ba nalulungkot kahit kaunti? Sa totoo lang napakaganda nito pero nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Hindi na ako may sakit ngayon. Naiinis si Songhee sa nakita niya kay Hyunsung kaya umalis siya. Pagkatapos ay nagtaka kung bakit hindi siya nalungkot nang sabihin niya iyon. Ngunit hindi niya alam na labis na nalulungkot si Hyunsung ngunit magaling lang siyang magtago ng emosyon. Pagbalik sa silid, umupo si Songhee at nanood ng pelikula at nakita niya ang isang eksena ng isang babae na may dalawang lalaki at agad na naisip ni Songhee ang dalawang lalaki sa tabi niya. Pagkatapos ay nagulat siyang nagtanong sa sarili kung ano ang iniisip niya. Ngunit muling lumitaw ang dalawang lalaki sa isip ni Songhee na ikinagalit niya at sinisi ang sarili na siya ay masama. Kinabukasan, umalis si Songhee sa silid na nalilito. Hindi sinasadya niyang nakita si Hyunsung ngunit pinakalma niya ang sarili na iyon ay pagkakaibigan. Pagkatapos ay sadyang tumakbo palayo. Kumain siya kasama si Seungjoon na may malungkot na kalooban. Nang makita na malungkot si Songhee, pinayuhan siya ni Seungjoon na mag-isip kapag kumalma na ang kanyang damdamin. Pagkatapos noon, habang naglalakad sinabi niya sa kanya na maaari siyang tumanggi sa pagpunta sa overseas branch. Dahil sa totoo lang hindi iyon sa pilitan, ngunit gusto niya na linawin ni Songhee ang kanyang damdamin para sa kanya at kay Hyunsung. At kailangan nating tatlo na magkaroon ng malinaw na paghihiwalay. Talagang gusto kita, ayos lang Songhee, sapat na sa akin na mayroon akong kahit kaunti sa puso mo. Pag uwi nilang dalawa, nakita nila si Hyunsung. Naguguluhan si Songhee at nagpaalam kay Seungjoon na babalik na sa silid. Tumawa si Hyunsung at sinabing mukhang galit siya sa akin. Nagtanong si Seungjoon kay Hyunsung, bakit hindi mo maamin ang iyong damdamin? Kung ako ikaw, gagawin ko ang lahat para panatilihin siya. Ngunit iginiit pa rin ni Hyunsung na itinuturing lang niya si Songhee na isang kaibigan at umalis na lang papunta sa kanyang silid. Samantala, si Songhee ay bumalik sa silid at gustong mabaliw habang iniisip sina Hyunsung at Seungjoon. Hindi niya alam kung alin ang pagkakaibigan at alin ang pag-ibig. Kinabukasan, pumunta sina Seungjoon at ang direktor sa silid upang makipagkita sa kasosyo mula sa China. Ngunit nagulat ang dalawa nang makita si Hiwon. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa silid upang kunin ang kanyang mga gamit. Masaya akong makita na ayos ka pa rin. Sa sandaling ito, pumasok si Songhee at nakita si Hiwon. Sinabi niya na siya na ngayon ang pinuno ng departamento ng disenyo ng kumpanya ng China at palagi akong magsisikap na maging pinakamahusay sa aking larangan. Taos puso akong nagpapayo sa iyo na maging sarili mo na rin mula ngayon. Pagkatapos ay nagpaalam kay Songhee at umalis kasabay ng pagdating ni Seungjoon. Nakita kong nagbago na si Hiwon, hindi mo ba napansin Songhee? Hindi nagtagal, hinanap ni Songhee si Hyunsung. Ngunit nang makita niya ito ay gusto siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Hyunsung. At ginamit ang kamay ni Songhee upang hampasin ang sarili niya na ikinatawa niya. Pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa pagbibiruan. Paglabas niya sinabi niyang malungkot siya dahil hindi na niya ito makikita sa hinaharap. Nang makita na malungkot siya, sinabi niya na hindi ko alam kung bakit talagang masakit ang puso ko sa pagkakataong ito. Baka may mali sa operasyon. Nag-aalala siyang nagtanong kung saan ito masakit ngayon. Bakit ito masakit? Nang makita ang pag-aalala ni Songhee, ngumiti ulit si Hyunsung. Nagalit siya kaya sinaktan niya ito at umalis. Tumakbo si Hyunsung para sundan at inasar siya kaya naghabulan silang dalawa. Pagbalik ni Hyunsung sa silid, nagtanong si Samyeol kung sasama ba si Songhee kay Seungjoon. Nang malaman kong may sakit ka, nakita ko na iba ang damdamin ni Songhee. Kaya ba iyon ay pagkahabag o pag-ibig? Dito nagkita sina Seungjoon at Songhee. Hinawakan niya ang kamay nito at hiniling na sumunod sa kanya. Nagkita ang dalawa sa nakatatandang kapatid ni Seungjoon. Sinabi niya na ang lahat ng sinabi ni Songhee ay naikwento na rin niya sa kanilang mga magulang. Ngayon ang kanilang mga magulang ay nasa Amerika. Kaya bago pumunta ang dalawa sa Germany, gusto niyang pumunta muna ang dalawa sa Amerika. Pagkatapos noon, ibinigay ni Seungjoon ang pasaporte kay Songhee. Aalis tayo sa Martes ayon sa schedule. Kinuha niya ang pasaporte at binuksan upang tingnan, ngunit nalulungkot ang kanyang puso. Sa sandaling ito, nakita sila ni Hyunsung habang kasama si Samyeol, kaya nalungkot siya. Ngunit nagkunwari pa ring masaya at lumapit sa dalawang babae sa kalapit na mesa. Nang makita ito ni Songhee, sinabi niya kay Seungjoon na dapat na silang umalis. Umupo si Hyunsung at nagkunwari na tumatawa at nagsasalita, ngunit patuloy na sumisilip sa kanilang dalawa ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, malungkot na bumalik si Hyunsung sa kanyang silid. Naisip niya si Songhee, kaya pumunta siya sa silid nito para hanapin siya. Ngunit nag-aalangan siyang kumatok. Sakto namang paglingon niya, nakita niya si Songhee. May gusto ka bang sabihin dito? Nagtanong si Hyunsung kung kailan siya aalis. Sinabi niyang sa Martes na ito. Umiti si Hyunsung at sinabing akala ko aalis ka na bukas. Na ikinagalit ni Songhee at sinermonan si Hyunsung. Pagkatapos ay nagalit siyang sinubukang buksan ang pinto ng silid. Ngunit hindi niya ito mabuksan. Gustong tumulong ni Hyunsung ngunit hindi niya pinayagan at binuksan niya ito ng mag-isa. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid at isinara ang pinto ng malakas. Galit siyang binagsak ang kanyang ulo sa pinto. Sa labas narinig iyon ni Hyunsung kaya nagsalita siya at malungkot na umalis. Binuksan ni Songhee ang pinto at sinundan
nasundan siya ng tingin mula sa likuran. Sa silid, nagpaalam si Seung Joon sa lahat. Si Song Yi naman ay nakahanda na ang kanyang mga bagahe. Tumawag siya kay Hyun Sung ngunit hindi siya sinasagot, kaya nag-iwan siya ng mensahe sa voicemail para ipaalam na aalis na siya ngayon, habang si Hyun Sung naman ay nagtatanghal kasama ang mga siilyon. Malungkot na hinila ni Song Yi ang kanyang maleta palayo sa dormitoryo. Pagkatapos ng palabas, binuksan ni Hyun Sung ang kanyang telepono para tingnan, kaya nagmadali siyang tumakbo. Sa sandaling ito, naisakay na ng dalawa ang bagahe sa kotse. Pagdating ni Hyun Sung, kasabay naman ng pagmamaneho ni Seung Joon palayo, kasama si Song Yi. Sa paliparan, kinuha ni Seung Joon ang tiket at lumabas at nakita si Song Yi na nakaupong malungkot. Tumingin siya sa tiket ng eroplano sa kanyang kamay at nag-isip ng malalim. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Seung Joon. Samantala, si Hyun Sung naman ay naglalakad-lakad papunta sa fountain. Naisip niya ang sandali nila ni Song Yi dito at ngumiti. Biglang nakita ni Hyun Sung ang isang barya, kaya lumusong siya para pulutin ito. Ngunit pag-ahon niya narinig niya ang boses niya. Anong nangyari? Bakit hindi ka umalis ngayon? Sa totoo lang, palagi kong tinatanong sa sarili ko kung ang pag-ibigan ba natin ay pag-ibig o pagkakaibigan. Para itong gulong-gulo, lumaban ako at nagtanong sa sarili ko. Sa huli na pagtanto ko na mas mabuti na magkasama tayo. Kaya hindi ako umalis. Walang sinabing niyakap ni Hyun Sung si Song Yi. Pagkatapos ay inasar pa niya ito, kaya galit siyang hinabol siya. Makalipas ang isang taon, nagkita ulit sina Song Yi at Hee-won. Bumalik sa pagiging malapit na magkaibigan ang dalawa tulad ng dati. Samantala si Song Yi, pagkatapos ng oras ng trabaho ay pumupunta upang tulungan si Hyun Sung sa paglilinis. Nang nagbibiruan ang dalawa, dumating si Seung Joon. Napakasaya kung makita kayong muli. Humingi siya ng paumanhin kay Seung Joon dahil sa hindi niya pagsama sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nagsisisi. Mabait ba sa iyo ang lalaking iyon? Sakto namang tumakbo si Hyun Sung at umupo kasama ang dalawa. Pagkatapos noon, masayang nag-akbayan ang dalawang lalaki at umalis na iniwan siya. Kaya nagalit si Song Yi at tumakbo para sandan sila.